Maaari kong pagalingin ang iyong mga mata, sabi ng batang babae sa milyonaryo. Nabulgar ang sekreto ng kanyang asawa. Ang liwasang bayan ng lungsod ay masigla ng Martes ng hapong iyon. Sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon ng malalaking punong akasya, lumilikha ng mga disenyo ng liwanag at anino sa bagong gupit na damuhan. Ngunit para kay Joaquin de la Vega, ang lahat ng iyon ay malayo ng alaala, isang mental na larawan na kumukupas araw-araw. Nakaupo sa isang bangkong gawa sa pininturahang kahoy, na may matigas na tindig ng isang pinalaki sa mga pinakamahusay na paaralan sa Europa, inayos ni Joaquin ang buhol ng kanyang sutlang kurbata. Ang kanyang dark blue na Amerikana, gawa ng isang Italianong sastre, ay perpektong akma sa kanyang atletikong katawan at ang kanyang madilim na salamin ay nagtatago ng trahedya na muling sumulat ng kanyang kapalaran 6 na buwan pa lamang ang nakalipas. Isang ganap na kadiliman, malamig at permanente. Sa edad na 32, si Joaquin ay mayroon ng lahat sa teorya. Isang di matantiyang yaman na minana mula sa imperyong pangtela ng kanyang ama, mga ari-arian sa 3 kontinente, at isang asawa na inilarawan ng mga magasin ng alta sosyedad bilang perpektong kasama. Ngunit nakaupo doon na ang puting tungkod ay nakasandal sa kanyang tuhod, pakiramdam niya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ang tunog ng mga ibon ay hindi naghatid sa kanya ng kapayapaan, kundi ng iritasyon. Ang tawa ng mga batang naglalaro sa malayo ay nagpapaalala sa kanya ng pamilyang wala siya. "Please, Joaquin, huwag kang masyadong gumalaw." Ang boses ni Victoria ay pumasok sa kanyang mga iniisip na parang matalas na kutsilyo. Nakatayo siya ilang metro mula sa kanya, abala sa pag-type sa kanyang cellphone. Ang kanyang pulang skirt suit ay isang pahayag ng kapangyarihan at ang kanyang blonde na buhok ay perpektong nakasalansan na kahit ang hangin ay hindi nangahas na guluhin. "May meeting ako sa board of directors sa loob ng 40 minuto. Sinabi ko na sa iyo na paglabas mo para lumanghap ng sariwang hangin ay pag-aaksaya lang ng oras. Dapat nasa bahay ka kasama ng nurse." "Gusto ko lang maramdaman ang araw sa aking mukha, Victoria," sagot ni Joaquin. Ang kanyang boses ay malalim at pagod. "Ilang linggo na akong hindi lumalabas sa mansyon na iyon. Pakiramdam ko ay isang bilanggo sa sarili kong bahay. Huwag kang magdrama. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Sa iyong kalagayan, ikaw ay mahina. Kinakaawaan ka ng mga tao. Hindi mo ba napapansin?" Bumuntong hininga si Victoria ng may pagkainis. Hindi inalis ang tingin sa screen ng kanyang telepono. "Hintayin mo ako dito. Bibili ako ng isang bote ng mineral water. Hindi ko matiis ang init na ito. At huwag kang makikipag-usap kaninuman." Ang tunog ng stiletto heels ni Victoria, na papalayo sa batuhang daan, ay umalingaw-ngaw sa matalas na pandinig ni Joaquin hanggang sa tuluyan itong nawala. Naiwan siyang mag-isa, nababalutan ng kanyang kadiliman, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao sa kanyang tuhod. Ang pag-iisa ay mas mabigat pa kaysa sa pagkabulag. Noon niya naramdaman ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Hindi ito ingay, kundi isang presensya. May huminto mismo sa kanyang harapan. Bahagyang nagbago ang hangin, nagdadala ng amoy na hindi nababagay sa maayos na kapaligiran ng parke. Hindi ito ang French perfume ni Victoria, ni ang amoy ng bagong gupit na damo. Ito ay amoy usok ng kahoy, amoy lumang damit, at amoy halumigmig. Ngunit may matamis din itong amoy, parang lumang vanilla cookies. Nagtensyon ang mga kalamnan ni Joaquin. "Sino diyan?" tanong niya. Bahagyang iniikot ang ulo. Sinusubukang gamitin ang kanyang pandinig bilang radar. Walang sumagot agad, ngunit pagkatapos ay may naramdaman siyang hawak. Ito ay isang maliit na kamay, napakaliit. Isang magaspang na kamay na ang balat ay kinulay ng lamig at kakulangan sa pangangalaga, ngunit buong pagkaingat na dumapo sa kanyang noo. Ang pagdampi ay parang kuryente. Si Joaquin, nakaraniwang umiiwas sa pisikal na kontak mula nang mangyari ang kanyang aksidente, ay naparalisa. Hindi siya nakaramdam ng takot, kundi isang kakaibang katahimikan na bumaba sa kanyang gulugod, pinatahimik ang ingay ng trapiko sa malayo. "Maaari kong pagalingin ang iyong mga mata," bulong ng isang tinig ng bata, basag ngunit matatag. Napalunok si Joaquin na naguguluhan. Ang kamay ng bata ay nanatili sa kanyang noo, nagbibigay ng init na tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang walang lamang mga orbita. "Ano? Anong ginagawa mo?" bulong niya. Hindi nangahas na alisin ito. "Hindi patay ang iyong mga mata, Ginoo," patuloy ng bata. Ang kanyang boses ay may seryosong tono na hindi akma sa kanyang edad. "Malungkot lang sila, malungkot na malungkot." Sabi ng lola, pinapatay ng kalungkutan ng liwanag,
Pero kung aalisin mo ang kalungkutan, babalik ang liwanag. Kaya kung alisin iyon, sa kanyang harapan, kahit hindi nakikita ni Joaquin, ay si Tala. 8 taong gulang siya, ngunit ang kanyang malalaki at madidilim na mata ay tila nakakita na ng 100 taon ng hirap. Nakasuot siya ng malaking kulay abong hoodie, 3 sukat na mas malaki kaysa sa kanyang malnourished na katawan, puno ng tahi-tahing patch at mantsa ng lupa. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ban at ang kanyang sapatos ay may butas kung saan sumisilip ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, ang kanyang tindig ay marangal, halos solemne. Habang nakapatong ang kanyang kamay sa noo ng milyonaryo, naramdaman ni Joaquin ang buhol sa kanyang lalamunan. Walang sinuman ang humawak sa kanya ng may ganoong pagdamay sa loob ng maraming taon. Kahit ang kanyang asawa, si Victoria, ay humahawak sa kanya ng may klinikal na pagiging epektibo o may pagkainip. Ngunit hindi kailanman ganito. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Joaquin. Nararamdaman ang isang traidor na luha na namumuo sa ilalim ng kanyang madilim na salamin. "Ang tawag nila sa akin ay Tala," sagot niya. Marahang inalis ang kamay. "Ngunit hindi mahalaga ang pangalan ko. Mahalaga na kailangan mong makakita muli. May mga bagay na hindi mo nakikita at hindi ito dahil sa iyong mga mata." Tatanungin sana ni Joaquin kung ano ang ibig niyang sabihin nang bumalik ang walang dudang agresibong tunog ng stiletto heels ni Victoria. Sa pagkakataong ito ay humahampas sa sementadong daan ng may galit. Huminto si Victoria ng bigla, mga 10 metro ang layo. Ang bote ng tubig na hawak niya ay nadulas sa kanyang mga daliri at nahulog sa lupa, gumulong sa daan. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at malamig, ay naging isang ngiwi ng matinding takot. Ang kanyang asul na mata ay nanatili sa punit-punit na batang babae na nasa harap ng kanyang asawa. Hindi ito posible. Sinigurado niya na malayo sila. Sinigurado niya na nawala sila. Inikot ng bata ang kanyang ulo at tumingin kay Victoria. Walang takot sa tingin ng bata, tanging isang tahimik at nag-aakusang pagkilala. "Ikaw!" sigaw ni Victoria. Nabawi ang kanyang boses na ngayon ay matinis at puno ng takot. "Lumayo ka sa kanya ngayon din." Ang sigaw ni Victoria ay sumira sa mahiwagang kapaligiran na nabuo sa paligid ng bangko. Nagulat si Joaquin, nalito sa karahasan sa boses ng kanyang asawa. Instinctively niyang inunat ang isang kamay pasulong, hinahanap ang kinaroroonan ng bata, takot na baka saktan ito ni Victoria. "Victoria, sandali!" utos ni Joaquin. Hirap na bumangon, ginamit ang tungkod para makatayo. Bata lang siya, wala siyang ginagawang masama. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Victoria. Binago siya ng takot. Tumakbo siya ng ilang metro na naghihiwalay sa kanila na parang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Nakarating siya kay Tala at malakas na itinulak ito sa balikat. Ang bata, mahina at maliit, ay natumba at nahulog sa damuhan kahit na wala siyang inilabas na tunog ng reklamo. "Ayoko sa iyo malapit sa kanya, binalaan na kita," sigaw ni Victoria. Tuluyang nawala ang kanyang eleganteng pag-uugali na pinapangalagaan niya sa publiko. Humaharap siya kay Joaquin, hinawakan ang kanyang braso nang may lakas na nagdulot sa kanya ng sakit. "Joaquin, umalis na tayo." Magnanakaw siya. Ang mga taong ito sa parke ay mga pickpocket. Ginagamit nila ang mga bata para distraksyon at nakawan ka ng relo. "Wala siyang ninanakaw," sabi ni Joaquin. Inalis ang pagkakahawak ng kanyang asawa nang may biglang paggalaw. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Kinamumuhian niya na trinatrato siyang parang walang silbi na hindi makaintindi sa realidad. Kausap ko siya, hinawakan niya ang aking noo. Sinabi niya na kaya niya akong pagalingin. Namutla si Victoria. Tumingin sa bata na bumabangon mula sa lupa. Ipinagpag ang lupa mula sa kanyang kulay abong hoodie. "Pagalingin ka?" Bumungis-ngis si Victoria ng kinakabahan, matinis at hindi kaaya-aya. "Diyos ko, Joaquin, isa siyang maruming pulubi na may delusyon. Siguradong nakadroga siya o baliw. Tingnan mo siya. Well, hindi mo siya makikita, pero nakakadiri siya. Amoy basura, amoy usok ng kahoy," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi nanginig sa kabila ng pagkahulog. Nanatili siyang matatag, nakatingin sa mata ng babaeng nakapula. "At ikaw ay amoy takot." Ang pahayag ay tumama kay Victoria na parang sampal. Umurong siya at inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. "Anong sabi mo? Walang galang na bata?" Sutsot ni Victoria. Si Joaquin, ginagabayan ng boses ng bata, ay lumapit sa kanya. "Bakit mo sinabi iyon, bata?" tanong ni Joaquin. Hindi pinansin ang tinging pamatay ni Victoria. "Bakit mo sinabi na takot siya?" Lumapit muli si Tala kay Joaquin. Hindi pinansin ang tinging pamatay ni Victoria. "Dahil alam niya kung sino ako."
At alam niya na matatapos ang kasinungalingan kapag dumating ka sa lumang mesa, sabi ng bata nang may nakakawasak na kalinawan. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Joaquin sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng deja vu ang bumalot sa kanya. Lumang mesa, ang pahayag na iyon ay nagpasabog ng isang pira-pirasong alaala sa kanyang utak. May kung ano mula sa kanyang pagkabata, bago ang mga Swiss boarding school at ang marangyang buhay. Isang lumang kahoy na mesa sa isang maliit na kusina kung saan may naghahain sa kanya ng mainit na sopas. Tama na, putol ni Victoria na puno ng desperasyon. Binuksan niya ang kanyang branded na bag, kumuha ng isang dakot ng matataas na denominasyong bills nang hindi man lang binibilang at ibinato ito sa mukha ng bata. Ang mga bills ay nagliparan sa hangin bago nahulog sa damuhan at sa butas-butas na sapatos ni Tala. Kunin mo, may pera ka na diyan para sa isang buwan. Ngayon umalis ka na at huwag ka nang lalapit sa amin. Natahimik ang parke sandali. Ilang nagdadaan ay huminto para tingnan ang eksena. Ang eleganteng babae na nilalait ang isang batang lansangan sa harap ng isang bulag na lalaki, hindi gumalaw si Tala. Hindi siya yumuko para pulutin ang kahit isang bill. Nanatili ang kanyang tingin sa mukhang nakakubli sa madilim na salamin ni Joaquin. Ang pera ay hindi nakapagpapagaling ng mga mata, Ginoo. Malumanay na sabi ng bata at hindi rin ito nakakabili ng kapatawaran. Naghihintay si Aling Marta. Hindi niya kinuha ang perang inalok ng babaeng ito 5 taon na ang nakalipas para umalis siya at hindi ko rin ito gusto ngayon. Sa pagkarinig ng pangalang Marta, naramdaman ni Joaquin na tila nawawala ang lupa sa kanyang paanan. Nabitiwan niya ang tungkod na nahulog sa lupa nang may tuyong tunog. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang walang kontrol. Marta, ang boses ni Joaquin ay basag, naging isang garalgal na bulong. Ang nanay ko. Humaharap siya sa kung saan niya naramdaman ang presensya ni Victoria. Ang kanyang mukha ay baluktot sa pinaghalong pag-asa at takot. Victoria, sinabi mo sa akin na patay na ang nanay ko 3 taon na ang nakakaraan. Pinakitaan mo ako ng death certificate. Dinala mo ako sa kanyang libingan. Si Victoria ay na-corner. Ang malamig na pawis ay bumaba sa kanyang likod. Luminga siya sa paligid, naghahanap ng labasan, ng dahilan, ng kahit ano. Nagsisinungaling siya. Joaquin. Sigaw ni Victoria, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa paniniwala. Karaniwang scam iyan. Iniimbestigahan nila ang mga pangalan ng iyong patay na kamag-anak para hingan ka ng pera. Malupit ang ginagawa nila. Umalis na tayo please. Naghihintay ang kotse. Sinubukan ni Victoria na hawakan muli si Joaquin. Hinihila ang kanyang manggas nang may desperasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Joaquin ay hindi isang may sakit na lalaki, kundi isang lalaki na kakagising pa lamang. Matulin na inilapat ni Joaquin ang kanyang mga paa sa lupa, inunat ang kanyang kamay patungo sa boses ng bata. Batang Tala, sabi ni Joaquin, na nakasuspinde ang kamay sa hangin. Ibigay mo ang iyong kamay. Huwag mo siyang hawakan, Joaquin. Mahahawahan ka ng sakit. Matinis na sigaw ni Victoria. Ngunit si Tala, na may malungkot na ngiti, ay inabot ang kanyang maliit at maruming kamay at hinawakan ang malaki at maayos na kamay ng milyonaryo. Sa muling pagdama sa kontak na iyon, sa magaspang at mainit na balat na iyon, nalaman ni Joaquin ang katotohanan. Hindi ito lohikal na paghinuha, kundi isang visceral na instinto. Ang kamay ng bata ay may parehong istruktura ng buto sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay akma. Ang batang iyon ay hindi estranghero. Ang batang iyon ay kanyang dugo. Dalhin mo ako, utos ni Joaquin. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng bata na parang ito ang kanyang tanging angkla sa mundo. Dalhin mo ako kay Aling Marta. Ngayon kapag umalis ka kasama niya, iiwan kita. Banta ni Victoria, nilalaro ang kanyang huling baraha, ang baraha ng pag-iwan na palaging gumagana sa kanya. Mananatili kang nag-iisa, bulag at walang mag-aalaga sa iyo. Inikot ni Joaquin ang kanyang ulo kay Victoria. Bagaman hindi niya ito makita, naramdaman ni Victoria na tinitingnan siya nito ng diretso sa kaluluwa at ang nakita niya doon ay nagpatindig ng balahibo niya. Mas gusto kong maging bulag at nag-iisa kaysa kasama ng isang sinungaling, sabi ni Joaquin ng may malamig na boses. At kung buhay ang nanay ko, Victoria, maghanda ka dahil hindi ka patatawarin ng Diyos sa gagawin ko sa iyo. Humakbang si Joaquin pasulong, ginagabayan ng batang nakasuot ng kulay abong hoodie, iniiwan ang kanyang asawa, ang kanyang driver at ang buhay ng kasinungalingan na kanyang binuo. Ang tunog ng mga perang yapak ng kanyang sapatos habang siya ay papalayo ang tanging pamamaalam na natanggap ni Victoria. Ang tunog ng mga ibon sa parke ay naiwan, mabilis na napalitan ng agresibong ingay ng pangunahing abenida.
Para kay Joaquin, ang mundo ay naging isang kaguluhan ng mga busina, biglang pagpreno at bulungan ng mga nagmamadaling tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, ang tanging nagbibigay kahulugan sa kanyang realidad ay ang maliit at magaspang na kamay ni Tala na kapit sa kanya. Hindi siya nito hinila ng may pagkainip, kundi ginabayan siya ng may matatag na proteksyon, umiiwas sa mga bitak sa sementado at mga abalang pedestrian nang may kasanayan sa kalye na hindi maituturo ng anumang paaralan ng kagandahang asal. Joaquin, huminto ka ngayon din. Ang boses ni Victoria ay humabol sa kanila hinaluan ng mabilis na taktak ng kanyang stiletto heel sa aspalto. Nagpapakakaya ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Diyos ko, isa kang De La Vega. Hindi ka maaaring lumakad ng hawak kamay ang isang pulubi. Kinuyom ni Joaquin ang kanyang panga, ngunit hindi siya huminto. Ang kadilimang nakapaligid sa kanya ay hindi na pakiramdam na walang laman, kundi puno ng mga tanong na nangangailangan ng agarang sagot. Bawat hakbang na ginagawa niya palayo sa kanyang asawa ay isang hakbang patungo sa isang katotohanan na kinatatakutan niya, ngunit kailangan niya higit pa sa hangin. Saan tayo pupunta, bata? Tanong ni Joaquin, hindi pinansin ang mga sigaw ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pigil na emosyon. Sa hintuan ng bus, Ginoo, natural na sagot ni Tala, na parang ang pagdala ng isang bulag na milyonaryo na nakasuot ng dark blue na Amerikana sa pampublikong transportasyon ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ang bus 42 ang magbababa sa atin malapit sa paanan ng burol, pero kailangan nating maglakad ng mabilis dahil kung mawawala natin ito, ang susunod ay tatagal ng 1 oras. Bus! Ang sigaw ni Victoria ay matinis. Nang sa wakas ay naabutan niya sila, hinawakan si Joaquin sa libreng braso at malakas na hinila para pigilan siya. Hindi ka sasakay sa bus na punong-puno ng mikrobyo. Joaquin, pakinggan mo ako. May episode ka na. Stress post-traumatic iyan mula sa aksidente. Sinabi ng doktor na mangyayari ito. Hindi mo pamangkin ang batang iyan. Ni apo, ni ano paman. Siya ay isang sanay na manloloko. Malamang na idinidikta ng kanyang ina ang sasabihin niya sa kanya sa pamamagitan ng earphone. Huminto si Joaquin ng bigla. Pinilit din si Tala na huminto. Inikot ng milyonaryo ang kanyang mukha patungo sa kung saan niya naramdaman ang mamahaling pabango ng kanyang asawa, isang halimuyak na dati ay tila elegante sa kanya at ngayon ay nakasusuka. Victoria, sabi ni Joaquin, ibinaba ang boses sa isang mapanganib na kalmado. Sinabi mo na namatay ang nanay ko sa atake sa puso 3 taon na ang nakakaraan. Sinabi mo na pumunta ka sa ospital, na ibinigay sa iyo ang kanyang abo, na ayaw niya akong makita dahil nahihiya siya sa kanyang kahirapan. At totoo iyon. Nagsinungaling si Victoria, bagaman bahagyang nanginig ang kanyang boses. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Kinamumuhian ka niya, Joaquin. Kinamumuhian ka niya dahil sa iyong tagumpay. Gusto niya ang iyong pera para sa kanyang mga bisyo. Mahigpit na hinawakan ni Tala ang kamay ni Joaquin. Itinanghod ng bata ang tingin sa blonde at eleganteng babae na nakatingin sa kanila ng may desperasyon at puot. Walang bisyo si Aling Marta, sabi ng bata ng malinaw. Umiinom lang siya ng chamomile tea at sumusulat siya ng sulat kay Ginoong Joaquin linggo-linggo. Mga sulat sa asul na papel. Tila nagyelo ang hangin sa paligid ni Joaquin. Asul na papel? Ulit niya, nararamdaman ang panginginig. Palaging gumagamit ang kanyang ina ng murang asul na papel sa pagsusulat sa kanya noong nasa boarding school pa siya mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ito ay isang detalyeng intimo na walang ibang nakakaalam. Oo, patuloy ni Tala. Hindi binitawan ang kamay ng lalaki, pero hindi kailanman nakarating sa kanya. Hinarang ng babaeng nakapula ang mga iyon sa malaking mailbox sa pasukan. Nakita ko siya minsan ng palihim akong naglagay at nakita ko siyang sinusunog ang mga ito sa puting batong fireplace sa malaking sala. Labis na umiyak si Aling Marta nang malaman niya na hindi ka kailanman sumagot. Akala niya nakalimutan mo na siya dahil mayaman ka. Naramdaman ni Joaquin na tila nang hina ang kanyang mga binti, nakasisira ang imaheng mental. Ang kanyang ina, matanda at mapagkumbaba, sumusulat ng may pag-asa sa asul na papel. At si Victoria, ang babaeng kasama niya sa pagtulog gabi-gabi, itinatapo ng mga salitang iyon ng pagmamahal sa apoy, pinagtatawanan ang kanyang sakit, minamanipula ang kanyang kalungkutan para panatilihin siyang nakahiwalay at kontrolado. Nagsisinungaling siya, matinding sigaw ni Victoria. Tinitingnan ng mga mausisa na nagsisimulang huminto upang panoorin ang eksena. Siya ay isang pathological liar. Tatawagan ko ang pulis. Ikinukulong mo ang isang may kapansanan laban sa kanyang kalooban. Hindi, Victoria.
putol ni Joaquin. Mabilis niyang inalis ang pagkakahawak ng kanyang asawa at itinaas ang puting tungkod. Itinuturo ito sa kanya na parang isang espada na nag-aakusa. Walang nagkukulong sa akin laban sa aking kalooban. Pinipili kong lumakad. At kung maglakas loob kang sundan kami o tumawag ng sinuman, isinusumpa ko sa alaala ng aking ama na bukas din ay tuturuan ko ang aking mga abogado na alisin sa iyo pati ang iyong apelyido. Umatras si Victoria, putlang-putla. Ang banta sa pananalapi ang tanging tunay na kinatatakutan niya. Joaquin, hindi ka maaaring maging seryoso. Hindi ka maaaring umalis kasama ang maruming iyan sa isang squatter. Nanakawan ka, papatayin ka. Wala kang nakikita. Nabasag ang kanyang boses. Nag-iiba sa pagitan ng galit at pekeng pag-iyak. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Kung mahal mo ako, mamahalin mo sana ang mahal ko, sabi ni Joaquin. Pagkatapos ay pinaluwag niya ang kanyang pagkakahawak sa kamay ng bata. Tala, dalhin mo ako sa bus. Gusto kong umuwi, sa tunay kong tahanan. Tumango ang bata, kahit hindi siya makita ni Joaquin, at marahang hinila ito. Halika, Tio Joaquin, paparating na ang berdeng bus. Iniwan nila si Victoria na nakatayo sa bangketa, humihingal na parang isda na nasa lupa. Ang mga kuko ay nakabaon sa kanyang designer bag. Nakikita kung paano nagsimulang gumuho ang kanyang buhay ng luho at kasinungalingan dahil sa isang 8 taong gulang na bata na amoy usok ng kahoy. Ang paglalakbay sa bus ay isang napakatinding karanasan sa pandama para kay Joaquin. Nakasanayan ang tahimik na loob ng kanyang limusina na may aircon. Ngayon ay napunta siya sa mundo ng mga mekanikal na ingay, amoy pawis, pritong pagkain at diesel fuel. Pag-akyat, natisod siya sa mga baitang, ngunit agad na naroon si Tala, inilalagay ang kanyang maliit na kamay sa likod niya upang marahan siyang itulak. Itaas po ang paa ninyo, Ginoo, mataas po, aniya. Walang nag-alok sa kanya ng nakareserbang upuan. Nararamdaman ni Joaquin ang mabibigat na tingin ng mga pasahero. Hindi ito mga tingin ng paghanga sa kanyang mamahaling Amerikana, kundi mga tingin ng paghatol. Isang mayaman na nagpapanggap na mahirap o marahil isang mayaman na nalugi. Narinig niya ang mga bulungan. Tingnan mo ang sapatos ng taong iyan. Mas mahal pa sa bahay ko. Bulong ng isa. Anong ginagawa niya sa anak ng baliw na si Aling Marta? Sagot ng isa pang boses. Ang komentong iyon ang nagkumpirma ng lahat. Ang baliw na si Aling Marta. Ganoon pala ang tawag sa kanyang ina. Nakaramdam si Joaquin ng kirot sa dibdib, ngunit pati na rin ng ginhawa. Kung kilala siya ng mga tao, nangangahulugan iyon na totoo siya, na buhay siya. Umupo sila sa likuran. Umandar ang bus ng may matinding pagyanig na halos ikahulog ni Joaquin, ngunit mahigpit siyang kumapit sa kalawangin na tubo ng metal. Malayo pa ba? Tanong niya ng mahina, yumuko sa bata. Kaunti pa, paliwanag ni Tala. Kailangan nating tawirin ang tulay at akyatin ang burol. Pagkatapos, may biglang pagkamahiyain siyang idinagdag. Ikaw po ba talaga ang tiyuhin ko? Sabi ni Aling Marta, anak ka niya, pero umalis ka raw matagal na at naging hari. Malungkot nang ngumiti si Joaquin. Hindi ako hari, bata. Isa lang akong tao na bulag bago pa man mawalan ng paningin. Huminto siya, naghahanap ng tamang salita. Kumusta siya? Kumusta ang nanay ko? Sabihin mo ang totoo. Please. Nilalaro ni Tala ang mga patch sa kanyang hoodie bago sumagot. Pagod na si Aling Marta, masakit ang kanyang mga buto kapag umuulan at umuubo siya ng malakas dahil sa lamig. May mga butas sa bubong ng bahay at pumapasok ang tubig. Ibinaba ng bata ang kanyang boses. Minsan hindi siya kumakain para ibigay sa akin. Sabi niya hindi siya gutom, pero alam kong kasinungalingan iyon. Kumukulo ang kanyang tiyan. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Joaquin. Habang siya ay kumakain ng lobster at umiinom ng lumang alak sa kanyang air-conditioned na mansyon, ang kanyang sariling ina ay nagugutom at nilalamig ilang kilometro lamang ang layo. Tumama sa kanya ang pagkakasala ng napakalakas na kinailangan niyang alisin ang kanyang madilim na salamin para punasan ang mga luha na bumubukal nang walang kontrol mula sa kanyang walang silbing mga mata. Hinding-hindi na, sumumpa si Joaquin, mahigpit na kinuyom ang kanyang mga ngipin. Hinding-hindi na siya magugutom, ipinapangako ko. Biglang nagpreno ang bus nang may metalikong langit-ngit. Ilang minuto na lang, narating na natin, anunsyo ni Tala. Pagbaba, ang pagbabago ng kapaligiran ay kapansin-pansin. Ang hangin ay hindi na amoy polusyon ng lungsod, kundi amoy basang lupa, amoy sunog na basura at amoy lutong bahay. Ang lupa sa ilalim ng Italian moccasins ni Joaquin ay hindi pantay, puno ng mga bato at lubak. Mag-ingat po, dito po walang bangketa, babala ng bata, mas mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay.
Kailangan nating maglakad sa gilid ng daang lupa. Nagsimula silang maglakad. Pakiramdam ni Joaquin ay lampa siya, mahina. Ang kanyang tungkod ay humahampas sa mga walang lamang lata at mga bato. Naririnig niya ang tahol ng mga asong gala na napakalapit sa kanyang mga binti. Napagtanto niya kung gaano siya kalayo sa kanyang comfort zone. Ito ay isang lugar kung saan ang pera sa kanyang bulsa ay walang silbi bilang panangga laban sa realidad. Biglang, isang malakas na makina ang umalingaw-ngaw sa kanilang likuran, papalapit ng mapanganib at nagpapalabas ng ulap ng alikabok. Biglang nagpreno ang kotse, hinarangan ang kanilang daan. Kinilala ni Joaquin ang tunog ng makina. Ito ang security SUV na kadalasang sumusunod sa kanya. Ginoong De La Vega, ito ang boses ni Mang Ramon, ang kanyang security chief, isang malaking lalaki at tapat, ngunit tapat sa nagbabayad. At si Victoria ang nagpipirma ng mga tseke kamakailan. Ang ginang Victoria ay labis na nag-aalala. Inutusan kami na dalhin ka kaagad pa uwi ng sapilitan kung kinakailangan. Naramdaman ni Joaquin na umurong si Tala sa takot sa tabi niya. Sinusubukang magtago sa likod ng kanyang binti. Mang Ramon, sabi ni Joaquin, tumayo ng tuwid. Sa kabila ng kanyang pagkabulag at kanyang damit na puno ng alikabok, nagbigay siya ng natural na autoridad. 10 taon ka nang nagtatrabaho sa aming pamilya. Kilala mo ba ang aking ama? Alam mo ba kung sino ako? Opo, Ginoo. Ngunit sinabi ng ginang na wala ka sa iyong katinuan, na nilagyan ka ng droga o hinipnotismo ng batang iyan. Bumukas ang pintuan ng co-pilot at narinig ang boses ni Victoria na sumama sa security team. Hindi siya nangahas na bumaba ng kotse, takot na madumihan ang kanyang sapatos sa putik ng squatter. Isakay mo siya sa kotse, Mang Ramon, sigaw niya mula sa bintana. Tapos na ang laro, Joaquin. Pumasok ka ngayon din o idedeklara kitang mentally incompetent at kukunin ko ang ganap na kontrol ng kumpanya bukas ng umaga. Ito ang huling patak na nagpasobra sa lahat. Ibinunyag ni Victoria ang kanyang tunay na mukha ng ganap. Hindi na siya ang nag-aalalang asawa, kundi ang ambisyosong kasosyo na nakikita ang kanyang pinakamahalagang asset na nasa panganib. Binitawan ni Joaquin ang kamay ni Tala sandali at lumakad patungo sa kung saan narinig ang boses ni Mang Ramon. Mang Ramon, pakinggan mo ako ng mabuti, sabi ni Joaquin ng may bakal na boses. Kung hahawakan mo ako o ang bata, tanggal ka sa trabaho. At hindi lang iyon, sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka na makakakuha ng trabaho sa seguridad sa bansang ito. Ngunit kung hahayaan mo akong dumaan, kung sasakay ka sa kotse na iyan at ilalayo mo ang babaeng iyan mula dito, triplehin ko ang iyong sahod kapag nabawi ko ang kontrol ng aking mga account bukas dahil babawiin ko ito. Nagkaroon ng tensyonadong katahimikan. Narinig lamang ang ingay ng makina ng SUV na idle at ang hangin na nagpapagalaw sa mga yero ng kalapit na bubong. Ginoo, nag-alinlangan si Mang Ramon. Huwag kang makinig sa kanya. Matinding sigaw ni Victoria. Siya ay isang walang silbing bulag. Sundin mo ako, Mang Ramon. Sundin mo ako, Mang Ramon, mariing sabi ni Joaquin ng mas malumanay ngayon. Nakatira dito sa itaas ang nanay ko. Pupuntahan ko siya. Pipigilan mo ba akong makita ang nanay ko? Bumuntong hininga si Mang Ramon ng malakas. Ang tunog ng isang pintuan na nagsasara ay nagpahiwatig ng kanyang desisyon. Ikinagagalit ko, Ginang Victoria. Hindi ako nakikialam sa mga nanay ng sinuman, matatag na sabi ng guwardiya. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Victoria habang nagsimulang umatras ang kotse. Kayong mga traidor. Joaquin, pagsisisihan mo ito. Malulunod ka sa basurahang ito. Mas gusto ko ang basurahang ito kaysa sa iyong palasyo ng yelo, Victoria. Bulong ni Joaquin habang papalayo ang tunog ng sasakyan. Kasama nito ang huling koneksyon sa kanyang dating buhay. Umikot siya sa bata, naghanap sa hangin hanggang sa mahanap ang balikat nito. Umalis na sila, Tala. Umalis na sila. Ang bata, na kanina pa pinipigil ang hininga, ay huminga ng malalim sa ginhawa at niyakap ang binti ni Joaquin. Matapang ka, tiyo. Parang mga kabalero sa mga kwento na binabasa sa akin ni Aling Marta. Hindi ako matapang, tanggi ni Joaquin. Hinahaplos ang magulong buhok ng bata. Nakapikit lang ang aking mga mata at ikaw ang nagbubukas nito. Ngayon dalhin mo ako. Gusto kong amuyin ang sabaw ng nanay ko. Nagpatuloy sila sa pag-akyat sa daang lupa. Ang araw ay nagsisimulang lumubog at ang hangin ay naging mas malamig. Ngunit naramdaman ni Joaquin ang isang panloob na init na lumalaki sa bawat hakbang. Papunta siya sa hindi kilalang lugar, sa kahirapan, sa sakit ng nakaraan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam niya kung saan siya patungo. Ang pag-akyat sa burol ay isang pisikal na pagsubok
na hindi kailanman inakala ni Joaquin sa kanyang dating buhay na protektado ng tinted glass at air conditioning. Bawat hakbang ay isang labanan, laban sa gravity at laban sa kanyang sariling pagkabulag. Ang daang lupa na tumigas sa araw at nabitak dahil sa kakulangan ng ulan ay isang mapa ng mga hindi nakikitang panganib para sa kanya. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ay patuloy na nadulas sa mga maluwag na graba at higit sa isang beses na baluktot ang kanyang bukong-bukong ng masakit, nagbabanta na mabali. Mag-ingat ka dito, Tio. May kanal kung saan dumadaloy ang maruming tubig, babala ni Tala. Mahigpit na hinila ang kanyang kamay upang gabayan siya sa kaliwa. Sumunod si Joaquin, ngunit ang kanyang kanang paa ay nadulas sa maputik na gilid. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa kanyang mga tuhod. Ang pagbagsak ay tuyo at masakit. Naramdaman niya kung paano napunit ang manipis na tela ng kanyang Italianong pantalon at kung paano bumaon ang mga bato sa kanyang balat na pumupunit sa epidermis. Ang sakit ay matindi, ngunit ang hapdi ng kahihiyan ay mas masahol pa. Naroon siya, si Joaquin de la Vega, ang negosyante, nakaluhod sa putik ng isang squatter, bulag at marumi. Tio, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Tala. Naramdaman niya ang maliliit na kamay nito na sinusubukang buhatin siya, ngunit masyado siyang mabigat para rito. Nanatili si Joaquin doon sandali, humihingal. Matindi ang amoy ng lugar, isang pinaghalong basang lupa, amoy usok ng kahoy, amoy hayop sa bukid, at kung ano pa, isang bagay na amoy raw na pagkatao na walang filter. Okay lang ako? Nagsinungaling siya, mahigpit na pinagsama ang kanyang mga ngipin upang hindi sumigaw sa pagkabigo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang kamay, nang maghanap ng suporta, ay nakahipo ng malagkit at malamig na bagay sa lupa. Mabilis niyang pinunasan ito sa kanyang jacket, lalo itong sinira. Hayaan mo akong tulungan ka, pilit ng bata. Hindi! Sigaw niya, dahil sa lumang at hangal na pagmamalaki. Kaya ako mag-isa. Tumayo siya ng nanghihina, marumi at humihingal. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan. Napagtanto ni Joaquin ang kanyang pagkakamali agad. Hindi niya matrato ang kanyang tanging gabay tulad ng pagtrato niya sa kanyang mga empleyado. Pasensya na, bulong niya. Ibinaba ang kanyang ulo. Hindi ako sanay dito. Hindi ako sanay na hindi ko makita ang pinaglalakaran ko. Huwag kang mag-alala, sabi ni Tala nang may maturity na nagpasakit sa kanyang puso. Palagi ring nadadapa si nanay noong nagkasakit siya. Sabi niya, tinatawag daw siya ng lupa dahil pagod na siya. Nagtense si Joaquin. Ang nanay mo? Tanong niya habang nagpapatuloy sila sa paglalakad ng mas mabagal. Ang ate ko, si Sofia. Oo, si Sofia. Binigkas ng bata ang pangalan ng may paggalang. Kinuwentuhan niya ako tungkol sa iyo. Sabi niya, kulay kape daw ang buhok mo at mahilig kang magbasa ng malalaking libro. Nasaan na siya ngayon, Tala? Kinatatakutan ni Joaquin ang sagot. Ngunit kailangan niyang malaman kung gaano kalaking pinsala ang naidulot ng kanyang pagkawala at ang manipulasyon ni Victoria. Natahimik si Tala ng ilang segundo. Tanging ang tahol ng aso sa malayo at ang ingay ng kanilang mga yapak ang naririnig. Umakyat siya sa langit, dalawang taglamig na ang nakakaraan. Malumanay na sabi ng bata. Lagi siyang inuubo. Sabi ni Aling Marta, naubusan daw siya ng lakas, pero sa tingin ko naubusan siya ng pag-asa. Naghihintay siya ng sulat mula sa iyo, Tio. Araw-araw tinatanong niya ang kartero kung may dumating na mula kay Ginoong Joaquin. Nang mamatay siya, huminto sa pagtatanong si Aling Marta. Huminto si Joaquin. Nawalan siya ng hangin sa baga na parang sinuntok sa tiyan, dalawang taglamig. 2 taon na ang nakakaraan nang siya ay nagtatapos ng $1,000,000 na deal sa Tokyo. Nagdiriwang ng champagne. Ang kanyang kapatid ay namamatay sa kahirapan na naghihintay ng salita mula sa kanya. Isang tulong na hindi kailanman dumating dahil hinarang ng kanyang asawa ang mga sulat. Ang pagkakasala ay hindi isang pabigat, kundi isang asido na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ko alam. Nabasag ang kanyang boses. Muling dumaloy ang mga luha na halos sa pawis at dumi ng kanyang muka. Isinusumpa ko sa buhay ko na hindi ko alam. Sinabi sa akin ni Victoria na nagpakasal si Sofia sa isang dayuhan at masayang nakatira sa Europa. Sinabi niya na ayaw nila akong makita. Ang kasinungalingan ay may maikling paa, Tio. Palaging sinasabi iyan ni Aling Marta, sagot ni Tala, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Pero nandito ka na, iyon ang mahalaga. Halika, malapit na tayo. Iyan ang bahay na may asul na pinto. Well, halos lahat ng pintura ay natuklap, pero may maliit na piraso pa rin na asul. Nagpatuloy sila sa pag-akyat. Habang sila ay isang radyo na tumutugtog ng lumang balada.
Ang iyak ng sanggol, ang tunog ng may nagpuputol ng kahoy. Biglang, isang amoy ang tumama kay Joaquin. Napakalakas nito na muli siyang huminto. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang visceral na alaala na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkabata. Amoy ito ng toasted bread at bawang, amoy sopas na tinapay. Ang amoy na iyon ay agad siyang nagdala pabalik 30 taon na ang nakakaraan sa isang maliit ngunit mainit na kusina kung saan walang luho ngunit hindi kailanman nawawala ang yakap. Naalala niya ang kanyang ina na kumakanta habang nagluluto. Bago pa man baguhin ng yaman ng kanyang ama ang kanilang buhay, bago pa man itayo ng pera ang mga pader sa pagitan nila. Amoy. Nagsimula siyang magsalita. Amoy hapunan, dugtong ni Tala. Nagluluto si Aling Marta. Swerte tayo ngayon. Nakakuha kami ng tuyong tinapay sa bakery sa ibaba at gumagawa siya ng milagro doon. Nakarating sila sa harap ng isang istruktura. Hindi ito makita ni Joaquin, ngunit nararamdaman niya ang pagkakaroon ng panganib. Ang lupa ay nagbago mula sa lupa, patungo sa hindi pantay na semento. Narinig niya ang tunog ng isang maluwag na yero na humahampas sa bubong dahil sa hangin. Ang bahay ay humihinga ng kahinaan. Nandito na, bulong ni Tala. Binitawan niya ang kamay ni Joaquin at tumakbo ng ilang hakbang. Aling Marta, buksan mo, ako ito. May sorpresa ako para sa iyo. Nanatili si Joaquin sa pintuan, nanginginig. Pakiramdam niya ay isang mananakop, isang multo ng nakaraan na dumating upang guluhin ang kapayapaan ng mga buhay. Inayos niya ang kanyang punit-punit na Amerikana, pinadaan ang kamay sa kanyang maruming buhok, sinusubukang bawiin ang kaunting dignidad. Ngunit, ano ang silbi ng dignidad sa harap ng hubad na katotohanan ng kahirapan na pinahintulutan niya? Narinig niya ang mabagal, kaladkad na mga yapak na papalapit mula sa loob, ang tunog ng kalawangin na metal na trangka na dumudulas at pagkatapos ay ang langit-ngit ng mga bisagra na hindi nakakita ng langis sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto. Ang loob ng tirahan ay amoy lumang halumigmig, amoy lumang kahoy at ang nakakapanatag at masakit na amoy ng kumukulong sopas. Para kay Joaquin, ang pagpasok doon ay parang pagpasok sa isang nakalimutang santuaryo. Ang liwanag mula sa labas ay sumisilip sa mga bitak ng kahoy na dingding, ngunit para sa kanya ang lahat ay anino. Gayunpaman, nakuha ng kanyang matalas na pandinig ang bawat detalye. Ang ritmikong pagtulo ng isang tagas sa isang sulok, ang pag-ingay ng isang nag-iisang langaw, at ang mabigat at huni-huni na paghinga ng isang matandang babae sa kanyang harapan. Tala, ang boses ni Aling Marta ay isang hibla ng tunog, pagod na sa mga taon at pagdurusa. Hindi nito taglay ang lakas na naaalala ni Joaquin mula sa kanyang pagkabata. Ito ang boses ng isang unti-unting namamatay. Bakit ka natagalan, anak? Nag-alala na ako. Sino ang lalaking iyan? Inalis ni Joaquin ang kanyang madilim na salamin. Ang kanyang mga mata, bagaman walang silbi para makakita, ay puno ng isang desperadong pagsusumamo. Tumingin siya sa pinanggalingan ng boses, nakikita ang kadiliman, ngunit inilalarawan sa kanyang isip ang imahe ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Nanay. Ang salita ay lumabas mula sa kanyang lalamunan na parang piraso ng salamin, masakit at matalim. Nagkaroon ng malakas na tunog ng metal, isang kutsara na nahulog sa sahig, pagkatapos ay ganap na katahimikan. Sa dilim ng silid, si Aling Marta ay nanatili na parang bato. Nakatayo siya sa tabi ng isang lumang mesa, isang matibay at puno ng pilat na tabla ng kahoy, ang parehong mesa kung saan siya nagmasa ng tinapay sa loob ng mga dekada, ang parehong mesa kung saan siya umiyak sa pagkamatay ng kanyang anak na si Sofia at kung saan siya sumulat ng daan-daang sulat na hindi kailanman nakarating sa patutunguhan nito. Ang kanyang mga kamay, deformed ng arthritis at pagod sa trabaho, ay nanginginig ng husto sa magaspang na ibabaw. Ang kanyang mga mata, malabo dahil sa simula ng katarata, ay sumusuri sa figura ng lalaki sa pintuan. Ang mamahaling Amerikana, bagaman marumi, ang tindig, ang profile, imposible. Madalas siyang niloloko ng kanyang isip, ipinapakita sa kanya ang kanyang anak sa mga estranghero sa kalye. Ngunit ito, pakiramdam nito ay iba, hindi ba? Bulong ni Aling Marta, umatras ng isang hakbang, mabigat na sumandal sa mesa upang hindi matumba. Hindi maaari. Patay na ang anak ko, sinabi niya sa akin. Dumating ang blonde na babae at sinabi sa akin na wala na siya para sa amin. Napatay na ako para sa kanya. Kasinungalingan, sigaw ni Joaquin. Humakbang ng pabaling sa loob, natisod sa isang upuan na gawa sa dayami. Lahat ay kasinungalingan, nanay. Hinding-hindi kita nakalimutan.
Sinabi niya sa akin na patay ka na. Dinala niya ako sa isang peking libingan. Inilagay ni Aling Marta ang kanyang kamay sa bibig. Pinipigilan ang isang hikbi. Nagtatalo ang kawalan ng paniniwala at ang instinto ng isang ina. Ang sigaw na iyon, ang desperasyong iyon, iyon ang iyak ng kanyang Joaquin, hindi ng malamig na negosyanteng nakikita niya sa mga lumang magasin na pinupulot niya sa basura, kundi ng kanyang anak, ang nagkakamot sa kanyang tuhod at umiiyak na naghahanap ng ginhawa. Joaquin? Tanong niyang muli nang may pusong nabasag sa pag-asa. Ikaw ba talaga? Hindi ka ba isang panaginip ng aking matanda ng isip? Ako ito, nanay. Ako ito. Lumapit si Joaquin, ginagabayan ng tunog ng kanyang paghinga. Inunat niya ang kanyang mga braso, bumangga sa gilid ng lumang mesa. Nandito ako. Bulag ako, nanay, pero nandito ako. Sa pagkarinig ng salitang bulag, nabasag ang hadlang ng takot ni Aling Marta. Hindi na niya nakita ang malayo at mayamang Joaquin, kundi ang kanyang nasaktan na anak. Gumalaw siya ng mabilis na hindi dapat payagan ng kanyang pagod na mga binti. Umikot siya sa mesa at lumapit dito. Ang lakas ng yakap ay parang lindol. Niyakap ni Aling Marta ang kanyang anak gamit ang kanyang manipis, ngunit malakas na mga braso, inilibing ang mukha sa maruming dibdib nito. Bumagsak si Joaquin. Lumuhod, kinaladkad ang kanyang ina. Niyakap ito sa baywang, kumapit sa kupas na tela ng kanyang damit, na parang ito ang tanging panangga sa gitna ng pagkalunod. Patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako, ulit ni Joaquin. Nang paulit-ulit, umiiyak na parang bata. Ang kanyang mga luha ay nagpapabasa sa balikat ng kanyang ina. Naging tanga ako. Dapat ako mismo ang pumunta. Dapat hinanap kita. Pinayagan kong bulagin ako ng pera bago ko pa man mawala ang aking mga mata. Hinaplos ni Aling Marta ang ulo ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay bumabaluktot sa kanyang kayumangging buhok tulad ng ginagawa niya noong 5 taong gulang pa ito. Umiiyak din siya, ngunit ang kanyang mga luha ay luha ng ginhawa na naghugas ng mga tao ng kapaitan. Shh! Anak ko, tapos na. Hindi mo kasalanan. Siya ay tuso at nagdadamit ng sutla, anak. Ang babaeng iyon ay may maitim na kaluluwa, ngunit mas dakila ang Diyos. Ibinalik ka ng Diyos sa aking mesa. Pinapanood ni Tala ang eksena mula sa pinto. Nang may nagniningning na mata, marahan niyang isinara ang pinto upang iwanan ang labas na mundo. Lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Joaquin, tinapos ang bilog. Itinanghod ni Joaquin ang mukha, hinahanap ang mga kamay ng kanyang ina, kinuha ang mga ito sa pagitan ng kanyang mga kamay at hinalikan. Naramdaman niya ang magaspang na balat, ang mga kalyo, ang pagkasira ng mga buto. Bawat pilat sa mga kamay ng kanyang ina ay isang kwento ng sakripisyo na hindi niya binigyang galang. Ang iyong mga kamay, hikbi ni Joaquin, labis kang nagtrabaho at ako ay nabubuhay na parang hari. Ayos lang ang aking mga kamay, anak, sabi ni Aling Marta, numiti sa pagitan ng luha, pinunasan ang maruming mukha ni Joaquin gamit ang kanyang hinlalaki. Magagamit ito para yakapin ka. Iyan lang ang mahalaga ngayon. Ngunit sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa iyong mga mata? Bakit mo sinasabi na hindi ka nakakakita? Isang aksidente sa kotse 6 na buwan na ang nakakaraan. Sabi ng mga doktor, sira ang nerve, wala nang magagawa. Paliwanag ni Joaquin. Nararamdaman muli ang bigat ng kanyang kapansanan. Si Victoria, sinamantala niya iyon. Inisulado niya ako. Pinaniwala niya ako na nag-iisa ako sa mundo para makuha ang lahat. Ang babaeng iyan, pinatigas ni Aling Marta ang kanyang ekspresyon. Isang anino ng galit ang bumaybay sa kanyang mabait na mukha. Dumating siya dito, Joaquin. Nang mamatay si Sofia, dumating siya sa kanyang malaking kotse. Hindi siya bumaba. Binaba niya ang bintana at ibinato sa amin ang isang sobre na may pera para sa libing. Sabi niya, ipinadala ito ni Joaquin para mailibing siya at hindi na manggulo. Hindi siya darating. May mahalaga siyang buhay at kayo ay basura. Sinunog ko ang perang iyon, anak. Inilibing namin ang iyong kapatid gamit ang pinagsama namin ng mga kapitbahay at ako. Ngunit hindi ko pinaniwalaan na masama ka. Akala ko lang naligaw ka. Naramdaman ni Joaquin ang isang alon ng galit na napakatindi na halos mahilo siya. Walang hangganan ang kalupitan ni Victoria. Hindi lamang niya ninakaw ang kanyang pamilya, sinubukan pa niyang bilhin ang dignidad ng kanyang ina gamit ang mga likha ng kanyang yaman. Isinusumpa ko, nanay, sabi ni Joaquin. Tumayo at tinulungan si Aling Marta na bumangon, na magbabayad siya sa bawat luhang ibinuhos mo. Ngunit ngayon ay gutom ako. Bumungisngis si Aling Marta ng bahagya, nagulat sa biglang pagbabago. Gutom?
Ngunit anak, dito ay sopas lang ng tinapay at bawang. Hindi ito pagkain ng mayayaman. Ito mismo ang gusto ko, matatag na sabi ni Joaquin. Ayoko ng caviar o truffles o anumang binayaran ko ng perang hindi niya pinaghiwalay. Gusto kong umupo sa lumang mesa na iyon kasama ka at si Tala at kainin ang kinakain ninyo. Gusto kong magsimula muli mula dito, mula sa mesang ito. Tumingin si Aling Marta kay Tala at tumango. Tumakbo ang bata para kumuha ng 3 hindi magkakatulad na plato sa aparador. Umupo si Joaquin sa kahoy na upuan na umingit sa ilalim ng kanyang bigat. Pinadaan niya ang kamay sa ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang mga butil ng kahoy, ang mga hiwa ng kutsilyo, ang mga paso ng mainit na kaldero. Ang mesang iyon ay ang mapa ng buhay ng kanyang ina, isang buhay ng paglalaban. May sinabi sa akin si Tala sa parke, sabi ni Joaquin habang naririnig ang tunog ng sandok na nagsasali ng sopas. Sinabi niya sa akin, maari kong pagalingin ang iyong mga mata. Hindi ako naniwala sa una. Inilagay ni Aling Marta ang umuusok na plato sa harap niya at inilagay ang kutsara sa kanyang kamay. Nakikita ng mga bata ang hindi na natin nakikita, Joaquin. Baka tama siya. Minsan ang pagkabulag ay hindi nasa mata, nasa puso, at ang puso mo ay kakabukas pa lamang. Kinuha ni Joaquin ang unang kutsara ng sopas. Ang lasa ay simple, rustiko, ngunit ito ay parang langit sa kanya, parang katotohanan. At habang kumakain siya sa maliit na bahay na iyon, napapaligiran ng 2 tao lamang na nagmamahal sa kanya kung sino siya at hindi kung ano ang mayroon siya. Naramdaman ni Joaquin de la Vega na mas mayaman at mas nakakakita kaysa sa buong buhay niya noon. Ngunit alam niya na nagsisimula pa lamang ang laban. Sa labas, naghihintay ang mundo ni Victoria at ng kanyang mga abogado at kailangan niyang lumaban, bulag at mula sa kahirapan upang mabawi ang kanyang buhay at makamit ang katarungan. Nanay, sabi ni Joaquin, inilapag sandali ang kutsara. Bukas ay may darating na mga tao, mga abogado, marahil pulis. Hindi titigil si Victoria. Hayaan silang dumating, sabi ni Aling Marta. Umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na tayo natatakot. Nandito ka. At ang lumang mesang ito ay nakatagal na ng mga lindol, anak. Tatagal ito ng isang blonde na babae na may mga abogado. Umupo si Tala sa kabilang panig, masiglang kumakain ng kanyang sopas. At saka, sabi ng bata na puno ang bibig, ikaw si Tio Joaquin at mukhang mananalo si Tio Joaquin. Ngumiti si Joaquin. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang patay na mga mata. Oo, Tala, mananalo tayo. Bumaba ang gabi sa squatter nang may bigat na hindi kailanman naranasan ni Joaquin sa kanyang buhay ng Egyptian cotton sheets at smart thermostats. Dito, ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang pisikal na entidad na nagdadala ng lamig. Isang mamasa-masa na lamig na sumisilip sa mga bitak ng nabubulok na kahoy at tumatagos sa mga buto. Nakaupo si Joaquin sa isang manipis na foam mattress na nakalatag sa sahig ng maliit na sala. Ipinipilit ng kanyang ina na ibigay sa kanya ang kanyang sariling kama. Ngunit matindi siyang tumanggi, nagbabantang matutulog sa labas kung hindi siya papayag na magpahinga sa kanyang silid. Sa kabila ng sakit sa kanyang likod at ang hindi komportableng ruined suit, naramdaman ni Joaquin ang isang kakaibang kapayapaan sa isip, bagaman ang kanyang katawan ay nasa estado ng alerto dahil sa mga hindi kilalang tunog, ang walang tigil na tahol ng mga asong gala, ang malayo na reggaeton ng ilang kapitbahay, at paminsan-minsan ang tuyong tunog ng tila mga putok ng baril sa malayo. Tio, bulong ng isang maliit na boses sa dilim. Inikot ni Joaquin ang kanyang ulo sa pinanggalingan ng tunog. Narinig niya ang kaluskos ng mga walang sapin na paa sa hindi pantay na semento. Gising ako, Tala. Anong problema? Dinala ko sa iyo ang kumot na may disenyong tigre. Naramdaman niya kung paano siya kinumutan ng bata ng isang mabigat na kumot na gawa sa sintetikong tela at magaspang. Ito ang pinakamainit. Itinago ito ni Aling Marta para sa mahalagang bisita. Sa tingin ko, ikaw ang pinakamahalagang bisita na nagkaroon kami, kahit punit ang iyong pantalon. Ngumiti si Joaquin sa dilim, hinawakan ng makapal na tela. Salamat bata. Perpekto ito. Umupo si Tala sa sahig sa tabi niya. Nanginig ang kanyang boses. Takot ka ba? Takot? Pinag-isipan ni Joaquin ang kanyang sagot. Takot siya sa hinaharap, sa kanyang pagkabulag, sa nalalapit na labanan sa korte. Kaunti. Bakit mo na itanong? Dahil kapag dumating ang mayayamang tao dito, palagi silang takot. Sinasarahan nila ang mga pinto ng kanilang kotse. Tinitingnan kami na parang kakagatin namin sila. Pero ikaw, natulog ka. Hindi ako mayaman na tao ngayon, Tala. Ngayon, ako lang ang anak ni Aling Marta.
At hindi ako takot na narito. Takot ako sa iniwan ko sa ibaba. Sa kasinungalingan na aking pinaninirahan, nagkaroon ng komportableng katahimikan. Pagkatapos, may naalala si Joaquin na mahalaga. Inilagay niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket, ang kanyang cellphone, isang state-of-the-art device na ni-configure ni Victoria para sa kanya na may mga pangunahing voice command. Ngunit halos hindi niya ginagamit dahil kontrolado nito ang lahat ng kanyang komunikasyon. Tala, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong maging mga mata ka ulit. Kinuha niya ang telepono. Ang baterya ay nasa 40%. Sapat na. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ng bata. Lumapit. Kailangan kong i-unlock ito. Ngunit binago ni Victoria ang password noong nakaraang linggo para hindi ako makatawag ng sinuman nang hindi sinasadya. Inilagay niya ang aking daliri. Ngunit ngayon, kailangan kong tingnan mo kung may grasa sa screen. Kung mahuhulaan mo ang pattern. Napakadumi, sabi ng bata. Hinawakan ang aparato ng may paggalang. Pero sandali, mahaba ang daliri ng blonde na babae, di ba? Oo, nang makita ko siya sa parke, gumuhit siya ng V sa kanyang telepono. Isang malaking V para kay Victoria. Naramdaman ni Joaquin ang kirot ng pag-asa. Ang pagmamayabang ng kanyang asawa, ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Subukan mo. Magsimula sa itaas sa kaliwa. Idinulas ni Tala ang kanyang maliit na daliri sa screen. Naglabas ng masayang tunog at nag-vibrate ang telepono. Bumukas, bulong niya ng may kagalakan. May litrato niya sa screen. Nakangiti siya na may puting aso. Mabuti. Ngayon Tala, kailangan mong hanapin sa phonebook. Hanapin mo si Roberto Privado. Hindi, Roberto Abogado. Kailangan may pribado. Ang bata, na nakalabas ang dila sa gilid ng kanyang labi bilang tanda ng konsentrasyon, ay nag-scroll sa listahan ng mga kontak. Roberto, nandito si Roberto. Privado, pindutin ko ba ang berdeng button? Oo, at ilagay mo sa speaker. Tumunog ang ringtone ng 1, 2, 3 beses. Alas, 11 ng gabi na. Pigil hininga si Joaquin. Kung hindi sumagot si Roberto, nag-iisa siya. Joaquin? Ang boses sa kabilang linya ay antok at nalilito. Ikaw ba iyan? 6 na buwan na akong sinusubukang kausapin ka at sinasabi ng bruha mong asawa na hindi ka available. Roberto, pakinggan mo ako ng mabuti dahil wala akong masyadong oras. Malinaw at may autoridad na nagsalita si Joaquin na hindi niya naramdaman mula pa noong bago ang aksidente. Buhay ako, nasa katinuan at nasa bahay ng aking ina. Ang nanay mo? Ngunit hindi ba siya namatay? Nagpadala si Victoria ng death notice. Lahat ay kasinungalingan, putol ni Joaquin. Roberto, kinidnap ako ni Victoria sa sarili kong bahay. Inisolado niya ako. Pinaniwala niya ako na patay na ang aking pamilya para nakawan ako. Kailangan kong kumilos kaagad. Bukas ng umaga, susubukan niyang ipawalang bisa ako. Sasabihin niya na baliw ako, na may demensya ako dahil sa trauma. Narinig ang tunog ng mga kumot na gumagalaw at isang ilaw na bumukas sa kabilang linya. Alam kong may mali. Joaquin, kung may medical power of attorney siya, maaari kanyang ipasok sa mental hospital ng sapilitan. Kaya nga ako tumawag sa iyo. Nasa iyo ang kopya ng aking dating testamento at ang general power of attorney na pinirmahan natin 5 taon na ang nakakaraan bago ako nagpakasal sa kanya. Hindi kailanman legal na binawi ang dokumentong iyon, di ba? Hindi mo kailanman binawi iyon. Aktibo pa rin. Sa teknikal, ako pa rin ang iyong pangunahing legal representative higit sa kanya sa mga kaso ng conflict of interest. Mabuti. Gusto kong i-freeze mo ang lahat. Mga account, cards, access sa kumpanya, lahat. I-block mo ito dahil sa hinala ng pandaraya at gusto kong kunin mo ako bukas. Ngunit huwag kang mag-isa. Magdala ka ng notaryo at kung kaya mo, ang media. Ang media? Joaquin? Sigurado ka ba? Sisirain nito ang imahe ng kumpanya. Wala akong pakialam sa kumpanya, Roberto. Ang mahalaga ay ang aking buhay. Kung susubukan ni Victoria na ilabas ako dito ng sapilitan, gusto kong may mga kamera. Gusto kong makita ng mundo kung saan nakatira ang ina ng may-ari ng Industrias de la Vega habang ang kanyang asawa ay gumagastos ng milyon-milyon sa alahas. Naintindihan? Naintindihan. Nasaan ka? Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Tala, sabi ni Joaquin. Alam mo ba kung paano magpadala ng lokasyon? Opo, tiyo. Ginagawa iyan ni nanay. Hinawakan ng bata ang screen ng ilang beses. Ayan na, sabi niya. Sent. Magkita tayo bukas, kapatid. At Roberto, salamat.
Magpahinga ka, Joaquin. Bukas ay digmaan. Naputol ang tawag. Ibinalibag ni Joaquin ang telepono sa kanyang dibdib at huminga ng nanginginig. Naramdaman niya ang kamay ni Tala na mahigpit na humahawak sa kanya. Lalabanan ba natin ang mga dragon bukas? Tanong niya. Oo, bata. Bukas lalaban tayo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may apoy. Ang pagsikat ng araw sa burol ay hindi poetic, ito ay maingay. Ang tunog ng mga manok ay nahalo sa ingay ng mga delivery truck at ang sigawan ng mga taong papalabas upang magtrabaho. Nagising si Joaquin na masakit ang katawan dahil sa tigas ng lupa, ngunit mas malinaw ang isip kaysa kailanman. Ang amoy ng bagong brewed na kape, isang bahagyang matabang kape ngunit mainit, ay pumuno sa maliit na silid. Magandang umaga, anak, sabi ni Aling Marta. Inilagay ang isang baluktot na tasa ng metal sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan mo lang inumin. Kumukulo iyan. Iyan lang ang meron. Naubos na ang tinapay kagabi. Umupo si Joaquin, kinukusot ang kanyang walang silbing mga mata. Huwag kang mag-alala sa almusal, nanay. Malapit na tayong magkaroon ng punong-puno na pantry. Ipinapangako ko. Ang makasama ka dito ay sapat na sa akin, sagot niya. Umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Ngunit, anak, may masama akong kutob. Nakita ko ang mga kakaibang kotse na gumagala sa ibaba kanina pa. Mga itim na kotse na kumikinang. Nagtense si Joaquin. Hindi nag-aksaya ng oras si Victoria. Tala, tawag ni Joaquin. Nandyan ka ba? Opo, tiyo. Nakatingin ako sa bintana. Nanginginig ang boses ng bata. Ang daming tao sa ibaba. May mga pulis at mga lalaking naka-Amerikana at nandoon ang kotse ng babaeng nakapula. Tulungan mo akong tumayo. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong maging presentable. Tumayo si Joaquin. Ipinagpag ang alikabok sa kanyang Amerikana sa abot ng kanyang makakaya. Inayos niya ang kurbata, bagaman baluktot, pinadaan niya ang kamay sa kanyang buhok upang ayusin ito. Kumusta ang hitsura ko? Mukha kang higante, tiyo, sabi ni Tala, tumakbo sa tabi niya. Biglang, isang malakas na katok ang yumanig sa marupok na pintuan ng metal. Buksan! Pulis! Sigaw ng isang tinig na may autoridad. Napasigaw si Aling Marta at umatras. Inilagay ang kanyang mga kamay sa dibdib. Huwag kayong matakot, utos ni Joaquin. Tumayo sa harap nila na parang panangga ng tao, nakaharap sa pinto. Buksan mo ang pinto, Tala. Nanginginig na binuksan ng bata ang trangka. Biglang bumukas ang pinto, bumangga sa dingding. Ang ingay mula sa labas ay pumuno sa bahay. Mga boses, radyo ng pulis, bulungan ng mga mausisa na kapitbahay. Ginoong Joaquin de la Vega, sabi ng isang lalaki ng may malalim na boses. Ako si P, Lieutenant Mendoza. Mayroon kaming court order para dalhin ka sa isang psychiatric clinic. Ang iyong asawa ay nagsampa ng reklamo para sa kidnapping at altered mental state. Hindi siya baliw, sigaw ni Aling Marta. Sumulong, ngunit itinulak siya ng isang pulis ng bastos. Huwag niyong hawakan ang nanay ko. Dagundong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw nang napakalakas na ang pulis ay umartas ng isang hakbang ng instinctive. Kung muli ninyong hahawakan siya o ang bata, sisiguraduhin ko sa inyo na iyan ang magiging huling pagkakamali ng inyong karera. Pumasok si Victoria sa bahay. Pagkatapos, ang tunog ng kanyang mga takong ay walang dudang naririnig, bagaman umalingaw-ngaw ito ng walang laman sa mahirap na semento. Oh, Joaquin, ang kanyang boses ay isang perpektong pagganap ng pag-aalala at paghihirap. Tingnan mo ang sarili mo, marumi, sugatan, nakatira sa gitna ng mga daga. Lumapit siya, sinusubukang hawakan ito, ngunit inalis niya ang kanyang kamay ng may malakas na sampal. Shh, kalmado lang. Mahal, bibigyan ka ng doktor ng iniksyon para matulog ka at kapag nagising ka, nasa kama ka na, malinis at ligtas. Ang lahat ng ito ay magiging isang bangungot. Ang tanging bangungot dito ay ikaw, Victoria, sabi ni Joaquin. Inikot ang kanyang ulo patungo sa kanya. Ang kanyang madilim na salamin ay nagre-reflect sa silweta ng kanyang asawa. Opisyal, mayroon ba kayong pirmahan na order na yan? Opo, Ginoo. Pirmahan ng huwes isang oras na ang nakakaraan. At alam mo ba na ang pagkidnap sa isang taong nasa katinuan gamit ang impluensya at maling testimonya ay isang federal crime na may parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon? Tanong ni Joaquin nang may nakamamatay na kalmado. Naglabas ng kabaong tawa si Victoria. Huwag ninyong pakinggan, nagdedeliryo siya. Dalhin na siya. Mapanganib siya. 2 malalaking nurse ang pumasok. Hinawakan si Joaquin sa mga braso. Lumaban siya, ngunit malalakas sila. Umiiyak si Aling Marta, kumakapit sa binti ng isa sa kanila. Kinagat ni Tala ang kamay ng isa pa na malakas siyang itinulak.
Hindi! Sigaw ni Joaquin nang marinig niyang bumagsak ang bata. Bitawan niyo ako. Sa sandaling iyon, pinuno ng tunog ng helikopter ang hangin. Pinapayanig ang mga yero ng bubong hanggang halos matanggal ang mga ito. Ang hangin mula sa mga blades ay nagpalabas ng ulap ng alikabok sa labas. Ano bang impyerno iyon? Tanong ni P. Letete. Mendoza, tumingin sa labas. Isang sports car ang biglang nagpreno sa pasukan, sinundan ng dalawang van ng TV News Channel. Tigil diyan, sigaw ng isang pamilyar na boses. Pumasok si Roberto sa bahay, humihingal, na may maleta sa kamay, at sinundan ng isang cameraman na nagre-record na. Walang kukuha kay Ginoong de la Vega. Namutla si Victoria sa ilalim ng kanyang perpektong makeup. Roberto, wala kang karapatan dito. Umalis ka. Mas may karapatan ako kaysa sa iyo, Victoria, sabi ni Roberto, tumayo sa harap ng mga pulis. Opisyal, ako ang personal na abogado ni Ginoong de la Vega. Mayroon akong notaryal na gawa na pirmahan digitally ngayong umaga na nagpapawalang bisa sa anumang kapangyarihan na mayroon ang babaeng ito sa aking kliyente at mayroon akong live na broadcast para sa news report sa tanghali. Gusto mo bang ikaw ang pulis na humahatak sa isang bulag at nasa katinuan na lalaki mula sa bahay ng kanyang ina sa harap ng buong bansa? Tiningnan ni P. Letena. Mendoza ang kamera, tiningnan si Victoria at pagkatapos ay binitawan ang braso ni Joaquin. Ito ay isang civil matter, sabi ng pulis. Itinaas ang kanyang mga kamay. Sumusunod lang kami sa utos, ngunit kung may laban ng kapangyarihan, hindi kami makikialam hanggang sa magpasya ang huwes. Umalis na tayo. Hindi kayo maaaring umalis. Matinis na sigaw ni Victoria, na wala ang maskara. Binayaran ako. Ibig sabihin, ako ang kanyang asawa. Ang katahimikang sumunod sa kanyang pagkakamali ay nakakapanindig balahibo. Inayos ni Joaquin ang kanyang Amerikana nang may dignidad. Humakbang siya kay Victoria. Binayaran ka, Victoria? Malumanay na tanong. Sino? O ang ibig mong sabihin ay ang perang kinuha mo sa emergency account kagabi? Sayang, na-block na iyon ni Roberto 3 oras na ang nakakaraan. Hindi gumagana ang iyong mga card. Ang iyong access sa mansyon ay binawi at ang kotse na sinasakyan mo ay nakapangalan sa kumpanya. Hindi mo ito magagawa sa akin. Bulong niya, umatras patungo sa pinto. Inalagaan kita. Sinunod kita. Nang mabulag ka. Inilibing mo ako ng buhay, pagwawasto ni Joaquin. Ngunit nakalimutan mo ang isang detalye. Ang binhi ay lumalaki sa dilim at ako ay kakabukadkad pa lamang. Inabot ni Joaquin ang kanyang kamay sa likuran. Tala, halika dito. Ang bata, na may labi na bahagyang napunit sa suntok, ngunit may nagniningning na mga mata sa tagumpay, ay tumakbo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Umalis ka sa aking bahay, Victoria, sabi ni Joaquin. At umalis ka sa aking buhay. Magkikita tayo sa korte. Tiningnan ni Victoria ang mga kamera na nakatutok sa kanya. Tiningnan ang mapanganib na kapaligiran at alam niyang talo na siya. Umikot siya at tumakbo. Nadapa sa putik. Tumakas hindi lamang sa kanyang asawa, kundi sa katotohanan na sa wakas ay umabot sa kanya. Naramdaman ni Joaquin na nawawala ang tensyon sa kanyang katawan. Umikot siya sa kung saan niya narinig ang hikbi ng kanyang ina. Tapos na, nanay. Binuksan niya ang kanyang mga braso. Umalis na ang mga halimaw. Lumapit si Roberto. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kaibigan. Magandang palabas, Joaquin. Ngunit ngayon ang mahirap. Kailangan mong bawiin ang iyong imperyo. Ngumiti si Joaquin, hinahaplos ang ulo ni Tala. Nandito ang aking imperyo, Roberto. Sa lumang mesang ito, ang nasa labas, iyon ay pera lamang, at madaling mabawi ang pera. Ang nabawi ko ngayon ay walang presyo. Gayunpaman, habang bumababa ang adrenaline, naramdaman ni Joaquin ang matinding sakit sa ulo. Sa likod ng kanyang mga mata, isang kisap ng puting liwanag ang dumaan sa kanyang madilim na paningin na parang kidlat sa isang gabi na walang bituin. Nagulat siya, Tio? Tanong ni Tala. Okay ka lang ba, Joaquin? Nagpikit dilat siya ng isang segundo, isang bahagi lamang ng isang segundo, akala niya ay nakita niya ang isang pulang mancha. Ang kulay ng damit ni Tala. Tala, bulong niya, hinawakan ang kanyang mga mata. Sa tingin ko ay may nakita ako. Ang kislap ng liwanag na inakala ni Joaquin na nakita niya sa dilim ng maliit na bahay ay hindi isang hiwalay na himala. Ito ang spark na nagpasimula ng isang apoy ng pangangailangan. Si Roberto, na may adrenaline pa rin mula sa paghaharap sa pulisya na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ay hindi nag-aaksaya ng oras. Nang marinig niya ang kanyang kaibigan na binanggit ang pulang mancha,
Isinakay niya si Joaquin sa sports car sa tulong ng isa sa mga kameraman. Habang sina Aling Marta at Tala ay sumakay sa likod, kumakapit sa mga upuan ng balat na may pinaghalong pagkamangha at takot, ang paglalakbay patungo sa pribadong Klinika San Rafael, ang tanging sa lungsod na walang koneksyon sa Board of Directors ng Industrias de la Vega, ay tahimik, ngunit puno ng tensyon. Nakapikit si Joaquin, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Takot siyang umasa. Sa loob ng 6 na buwan, tinanggap niya ang kadiliman bilang kanyang penitensya sa pagtalikod sa kanyang pamilya. Ang paniwala na kaya niyang makakita muli ay parang isang di karapat-dapat na regalo. Pagdating, matindi ang contrast. Si Aling Marta, na may punit-punit na damit at kupas na sapatos, ay lumalakad ng paurong sa mga pasilyo ng puting marmol, takot na marumihan ang sahig. Si Tala naman, nakatingin ng malaki ang mga mata, nabighani sa mga ilaw sa kisame na mahina ang huni. "Roberto, sigurado ka ba dito?" tanong ni Joaquin habang pinaupo siya sa isang wheelchair para dalhin sa ophthalmic emergency. Dinala ako ni Victoria sa mga pinakamahusay na espesyalista sa Europa. Lahat sila ay iisa ang sinabi, irreversible optic nerve atrophy. Dinala ka ni Victoria sa mga doktor na binayaran niya, Joaquin. Matigas na sabi ni Roberto habang pinipirmahan ang mga dokumento ng admission nang may pigil na galit. "Sinuri ko ang digital files ng iyong insurance habang kami ay papunta. Walang record ng mga konsultasyon na iyon sa Europa. Mga invoice lamang ng aesthetic clinics at transfers sa mga account sa Cayman Islands." Ang pahayag ay bumagsak kay Joaquin na parang isang malaking bato. Kung totoo iyon, hindi lamang nila ninakaw ang kanyang pera at oras, ninakaw nila ang kanyang paningin, hinatulan siya sa kadiliman dahil sa kasakiman. Si Dr. Santiago, isang matandang lalaki na may mabagal na boses at matatag na kamay, ay nagsagawa ng mga paunang pagsusuri 1 oras pagkatapos. Tahimik ang silid. Si Aling Marta ay nagrorosaryo sa isang sulok, ipinapasa ang mga plastik na kuwintas sa pagitan ng kanyang mga deformed na daliri. Hawak ni Tala ang kamay ni Joaquin, nagbibigay sa kanya ng kakaibang kuryente na kapayapaan na tila taglay nito. "Ginoong De La Vega," sabi sa wakas ng doktor, binuksan ang mga ilaw ng silid, "mayroon akong mabuti at masamang balita." Huminto ang puso ni Joaquin sandali. "Sabihin mo ang totoo, doktor. Sapat na ang kasinungalingan para sa buong buhay ko. Ang masamang balita ay mayroon kang matinding edema na bahagyang naging calcified dahil sa kakulangan ng paggamot. Ang presyon sa optic nerve ay matindi sa loob ng maraming buwan. Ang sakit ng ulo na nararamdaman mo ay hindi stress. Ito ay ang iyong utak na sumisigaw para sa espasyo." "At ang mabuting balita?" tanong ni Roberto na sabik. "Ang mabuting balita ay hindi patay ang nerve. Tulog lang ito. Nakasakal, pero buhay. Ang kislap na nakita mo ay ang nerve na nagre-react sa biglang pagbabago ng presyon. Marahil dahil sa adrenaline o pisikal na pagod. Kung ooperahan natin ngayong gabi din, may 60% posibilidad na mabawi mo ang paningin. Hindi ito magiging perpekto sa simula, pero makakakita ka." Isang hikbi ang sumira sa katahimikan. Hindi ito kay Joaquin, kundi kay Aling Marta. Lumapit ang matanda sa kama, hindi pinansin ang sariling kahihiyan sa kanyang mapagkumbabang anyo, at hinawakan ang mukha ng kanyang anak sa pagitan ng kanyang mga kamay. "Diyos ay dakila," umiyak siya. "Sinabi ko na sa iyo, anak. Pinagaling ng bata ang iyong kaluluwa at pagagalingin ng Diyos ang iyong mga mata." Hinawakan ni Joaquin ang mga kamay ng kanyang ina at hinalikan ang mga ito. "Hindi, nanay. Kayo ang nagpagaling sa akin. Kung hindi ako umakyat sa burol, kung hindi ako kumain ng sopas na iyon, hinding-hindi ko malalaman na kaya kong lumaban. May panganib," babala ng doktor, ibinaba ang boses. "Ang operasyon ay komplikado. Kung masyadong mabilis na mawawala ang presyon, maaaring magkaroon ng pagdurugo. Maaari kang mawalan ng paningin magpakailanman o magkaroon ng stroke. Kailangan ko ng iyong agarang pahintulot." Hindi nag-alinlangan si Joaquin kahit 1 segundo. "Operahan mo ako, doktor. Mas gusto kong mamatay na sinusubukang makita ang mukha ng aking ina 1 beses pa kaysa mabuhay ng 100 taon sa dilim kasama ang babaeng iyon." Ang mga sumunod na oras ay isang pagkalito. Mga nurse na labas-masok, intravenous drips, ang amoy ng antiseptic na pumalit sa amoy ng usok ng kahoy at kahirapan na dala ni Joaquin sa kanyang damit. Bago siya dalhin sa operating room, humingi siya ng sandali na mag-isa sa kanila. Si Joaquin, na nakasuot na ng hospital gown, ay tila mas maliit, mas mahina, ngunit ang kanyang mga tampok ay nakaka-relax. "Nanay," sabi niya,
Inunat ang kanyang kamay sa walang laman hanggang sa mahanap ang balikat ni Aling Marta. Kung may mangyaring masama, kung hindi ako magising, gusto kong malaman mo na may utos si Roberto. Lahat ng mayroon ako ay sa iyo at kay Tala. Ang bahay, ang pera, lahat. Walang makukuha si Victoria kahit isang sentimo. Manahimik ka, bata. Malambing na saway ni Aling Marta. Inayos ang kanyang buhok. Magigising ka at magugutom ka. Ihahanda kita ng sabaw ng manok. Tunay na sabaw. Hindi iyong maruming tubig na binibigay nila dito. Huwag kang magsalita tungkol sa mana. Magsalita ka tungkol sa buhay. Pagkatapos ay humarap si Joaquin sa bata. Tala, nandito ako, tiyo. Sinabi mo sa akin sa parke. Maaari kong pagalingin ang iyong mga mata. May alam ka ba na hindi alam ng mga doktor? Paano mo nalaman? Nagkibit balikat ang bata, 1 kilos na naramdaman ni Joaquin sa hangin. Dahil ang mga mata ay hindi nagsisinungaling, tiyo. Ang iyo ay gumagalaw na naghahanap ng liwanag. Ang babaeng nakapula ay may tahimik na mga mata, tulad ng pating. Ang mga patay ay hindi naghahanap ng liwanag. Ikaw ay naghahanap. Ngumiti si Joaquin. Isang luha ang tumulo mula sa sulok ng kanyang mata. Ipinapangako mo ba na aalagaan mo si Aling Marta habang ako ay natutulog? Ipinapangako ko. At ipinapangako ko na kapag nagising ka, nandoon ako para sabihin sa iyo kung anong kulay ng mga bagay. Pumasok ang mga porter. Maikli ang pamamaalam. Ang mga swinging doors ay nagsara. Iniiwan sina Aling Marta at Tala na mag-isa sa isang marangyang waiting room. Napapaligiran ng mga magasin na hindi nila gaanong kayang basahin at ng mga taong nakatingin sa kanila ng pasulyap nang hindi nalalaman na ang 20 pulubi na iyon ang tanging pamilya ng pinakamayamang tao sa lungsod. Ang orasan sa dingding ng waiting room ay nagmamarka ng 3 ng umaga. Ang tiktak ay walang pagbabago, nakakahumaling, halos nakakapahirap. Nakatulog si Aling Marta sa isang hindi komportabling upuan. Nakasandal ang ulo sa balikat ni Roberto na sa kabila ng kanyang na yun milyong na suit ay hindi gumalaw ni 1 pulgada para hindi siya magising. Si Tala ay gising, nakaupo sa sahig, gumuguhit gamit ang mga krayola na ibinigay sa kanya ng isang mabait na nurse sa likod ng mga lumang form. Ginuguhit niya ang isang mesa, isang malaking mesa kung saan kumakain ang 3 nakangiting tao at isang malaking araw na may dilaw na sinag na halos sumasakop sa buong papel. Biglang, bumukas ang mga pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Santiago, inalis ang kanyang surgical mask. Mukha siyang pagod, mayroon siyang malalim na eye bags at mancha ng pawis sa leeg ng kanyang berdeng pajama. Napabalikwas si Roberto, marahang ginising si Aling Marta. Doktor? Tanong ni Roberto ng garalgal ang boses. Tumayo si Aling Marta, mahigpit na hinawakan ang rosaryo sa kanyang dibdib nang napakalakas na namuti ang kanyang mga buko ng daliri. Naging komplikado ang operasyon, simula ng doktor at bumalik ang kaba sa puso ni Aling Marta. Mas maraming calcification kaysa sa inaasahan namin. Kinailangan naming muling buuin ang bahagi ng nakapaligid na tissue. Ngunit ayos lang siya? Pilit ni Aling Marta na nanginginig ang boses sa pag-aalala. Stable siya. Nasa recovery room siya. Nawawala na ang anesthesia. Ngunit huminto ang doktor ng dramatiko. Tumingin sa 3 tao sa harap niya. Hindi natin malalaman kung gumana hanggang sa alisin natin ang mga benda. Mangyayari iyon sa loob ng ilang oras, kapag bumaba na ang paunang pamamaga. Ngunit nag-react siya sa ilaw ng flashlight habang siya ay sedated. Iyan ay napakagandang senyales. Bumuntong hininga si Aling Marta na kanina pa pinipigil at nag-cruise. Salamat mahal na birhen, salamat. Lumipas ang 6 na oras pa. Sumisilip ang sikat ng araw sa mga bintana ng private room 402. Nakaupo si Joaquin sa kama na may ulo na balot sa makapal na puting benda. Gising siya, kinakabahan. Mahigpit niyang hinawakan ang kumot. Nandyan ba kayo? Tanong niya sa 10 pagkakataon sa huling 10 minuto. Nandito kami, anak, sagot ni Aling Marta. Hinawakan ang kanyang kanang kamay. Nandito ako, tiyo, sabi ni Tala. Hinawakan ang kaliwa. At nandito ako, nagbabantay sa pinto para walang blonde na bruha ang makapasok. Dugtong ni Roberto mula sa sofa, sinusubukang gumaan ang kapaligiran, bagaman pawis na pawis din siya sa kaba. Pumasok si Dr. Santiago kasama ang isang nurse. May dala siyang espesyal na gunting. Mabuti, Ginoong De La Vega, ito na ang oras. Gusto kong panatilihin mong nakapikit ang iyong mga mata habang inaalis ko ang benda. Kapag sinabi ko, dahan-dahan mo itong bubuksan. Sasakit ang liwanag, normal yan. Malabo ang makikita mo, normal yan, huwag kang matakot. Tumango si Joaquin.
Naramdaman niya ang kanyang puso na kumakabog sa kanyang tenga na parang tambol ng digmaan. Ang tunog ng gunting na pumuputol ng gasa ay tila nakakabingi sa kanya. Naramdaman niya kung paano bumaba ang presyon sa paligid ng kanyang ulo. Ang sariwang hangin ay humipo sa kanyang mga talukap ng mata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras. Handa na, sabi ng doktor. Ang mga blinds ay nakababa sa kalahati. Dahan-dahan, Joaquin, buksan mo ang iyong mga mata. Humugot ng malalim na hininga si Joaquin. Pinaparalisa siya ng takot sandali. Paano kung buksan niya ang kanyang mga mata at patuloy pa rin ang dilim? Paano kung lahat ay isang malupit na ilusyon? Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang kalyo sa kamay ng kanyang ina. Naramdaman niya ang kaliitan ng kamay ni Tala. Sila ang kanyang realidad. Kung hindi niya sila makita, at least maramdaman niya sila. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Binuksan niya ang kanyang mga talukap ng mata. Ang una ay sakit. Isang matinding sakit. Parang karayom ng liwanag na bumabaon sa kanyang mga retinang hindi sanay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malakas. Kalma, normal yan, sabi ng doktor. Subukan mo ulit, mabilis na kumurap. Sinubukan muli ni Joaquin. Binuksan niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Liwanag, hindi dilim. Liwanag ito, isang kulay abong liwanag. Malabo, walang hugis, ngunit liwanag pa rin. Nagsimulang dumaloy ang mga luha, nililinis ang kanyang mga mata at kasama nito nagsimulang lumitaw ang mga hugis. Nakita niya ang mga mancha ng kulay, isang puting mancha, ang doktor, isang madilim na mancha, si Roberto. At sa tabi niya, dalawang mancha, isang kulay abo at isang pula, ang kulay abong hoodie, ang pulang damit na ibinigay kay Tala sa ospital dahil napakadumi ng kanyang damit. Mabilis na nagpikit dilat si Joaquin, nag-focus. Dahan-dahang lumilinaw ang imahe, parang isang lumang kamera na nag-adjust ng lens. Nakita niya ang isang mukha na puno ng malalalim na kulubot, na may puti at magulong buhok, at mga mata na puno ng tubig na nakatingin sa kanya nang may walang hanggang pagmamahal. Hindi na ito ang batang babae na naaalala niya mula 30 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang pagod na matanda, ngunit ito ang pinakamagandang mukha na nakita niya sa kanyang buhay. Nanay, bulong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay halos isang hibla. Matanda? Matanda ka na? Bumungis-ngis si Aling Marta sa pagitan ng luha, isang tawa na parang musika mula sa langit. At ikaw naman ay payat at may mukhang takot, anak ko. Inikot ng bahagya ni Joaquin ang kanyang ulo. Ibinaba ang kanyang tingin. Naroon ang batang babae mula sa parke. Malinis ang kanyang mukha, ngunit mayroon pa rin siyang ligaw at marangal na hitsura. Ang kanyang malalaki at madidilim na mata ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Nakita ni Joaquin ang maliit na pilat sa kanyang baba. Nakita ang nunal sa kanyang ilong. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Sofia sa mga tampok ng batang iyon. Tala, sabi ni Joaquin. Inunat ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang kanyang mukha. Hindi na niya kailangan pang mangapa. Dumiretso ito sa kanyang pisngi. Ikaw ay tulad niya? Nakikita mo ako, tiyo? Tanong ng bata na puno ng paghahanap. Talaga bang nakikita mo ako? Nakikita kita, kumpirma ni Joaquin at humagulhol sa pag-iyak. Isang iyak ng ganap na kalayaan. Nakikita kita. Nakikita ko ang iyong mga mata. Nakikita ko ang iyong ilong. Nakikita ko ang lahat. Gumana! Sigaw ni Roberto. Sinuntok ang hangin sa sobrang tuwa. Ngumiti ang doktor ng may kasiyahan at diskretong umalis para bigyan sila ng espasyo. Tiningnan ni Joaquin ang kanyang sariling mga kamay, tiningnan ang mga kumot, tiningnan ang silid. Lahat ay kahanga-hanga. Ang kulay ng beige na dingding ay tila nakakabighani sa kanya. Ang alikabok na lumulutang sa sinag ng araw ay tila sining. Patawarin ninyo ako, sabi ni Joaquin, nakatingin sa mata ng kanyang ina at pamangkin, nakakonekta sa biswal sa unang pagkakataon. Patawarin ninyo ako sa hindi ko pagkita nito noon. Bulag ako bago pa man ang aksidente. Hindi ko nakita ang mahalaga. Yumuko si Aling Marta at hinalikan ang kanyang noo. Sa mismong lugar kung saan inilagay ni Tala ang kanyang kamay sa parke. Ang Diyos ay nagsusulat ng tuwid sa mga baluktot na linya. Anak, kinailangan mong mawalan ng paningin upang matuto kang tumingin. Ngunit ngayon ay may trabaho ka na. Tumango si Joaquin. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang tumigas, nagbago mula sa kahinaan patungo sa determinasyon. Tiningnan niya si Roberto. Roberto, bigyan mo ako ng salamin. Salamin? Nag-alinlangan si Roberto, ngunit kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang front camera.
Tiningnan ni Joaquin ang kanyang sarili sa screen. Nakita niya ang eye bags, ang 2 araw na balbas, ang mga benda, ngunit nakita rin niya ang isang bagong bagay sa kanyang mga mata. Wala na ang maulap at patay na ulap. Ang kanyang mga mag-aaral ay kontraido, buhay, nakatuon. Ito ang mga mata ng isang lalaki na bumalik mula sa impyerno. Itago mo ang telepono na iyan, Roberto, sabi ni Joaquin. Ibinalik ito at maghanda ka dahil pagkalabas ko dito pupunta tayo sa mansyon. Mayroon akong ilang bagay na kailangan kong makita kasama ang aking asawa at sa pagkakataong ito hindi siya makakatago. Umakyat si Tala sa kama ng maingat at yumakap sa tabi niya. Tio, ngayong nakakakita ka na, maaari ba tayong pumunta sa dagat? Sabi ni Aling Marta, malaki daw ang dagat parang langit, pero sa lupa, hindi pa ako nakapunta. Niyakap ni Joaquin ang bata sa isang braso at ang kanyang ina sa kabilang braso, ipinikit ang kanyang mga mata sandali, hindi dahil sa pagkabulag, kundi dahil sa pasasalamat. Pupunta tayo sa dagat, Tala. Pupunta tayo kung saan mo gusto, ngunit una, babawiin natin ang ating buhay. Ang silid ng ospital, malamig at steril, ay naramdaman sa sandaling iyon na mas mainit kaysa sa anumang tahanan na nakilala ni Joaquin. Natapos na ang tunay na paggaling, ngunit ang katarungan ay nagsisimula pa lamang. Ang mansyon ng mga De La Vega ay nakatayo ng maringal sa pinaka-eksklusibong burol ng lungsod, isang monumento ng marmol at kristal na kumikinang sa ilalim ng araw ng hapon. Gayunpaman, sa loob, ang hangin ay pinasama ng takot. Tumakbo si Victoria mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa pangunahing opisina, isang silid na dating santuaryo ni Joaquin at ginawa niya ngayong kanyang operational center. Ilang mahahalagang painting ang inalis sa dingding, nag-iiwan ng mga rektanggulo ng mas maliwanag na pintura na parang mga pilat sa sutlang wallpaper. Sa ibabaw ng kahoy na desk, 3 bukas na maleta ay nagkalat ng designer clothes, jewelry cases at mga tumpok ng cash. Si Victoria, na magulo ang buhok at burado ang makeup dahil sa nerbiyos na pawis, ay iniwan ang nakatagong safe sa likod ng isang peking panel ng library. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga dokumento at bearer bonds sa isang leather bag. Lintik. Ulit niya sa pagitan ng mga ngipin, sinulyapan ng may pagka-paranoid ang saradong pinto. Ang idiot na abogadong iyon, pinapigil niya ang mga bank account, pero hindi niya alam ang tungkol sa account sa Panama o sa mga diamante ng lola ni Joaquin. Kailangan kong umalis dito bago maglabas ng eviction order ang huwes. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Hindi niya pinansin. Alam niya kung sino ang tumatawag. Ang mga kasosyo na iniwan siya nang makita ang balita, ang mga kaibigan sa alta sosyedad, na ngayon ay nagpapanggap na hindi siya kilala. Mag-isa siya, ngunit hindi mahalaga, naisip niya habang isinasara ang safe ng may malakas na tunog. Sa dala niya sa mga maleta, maaari siyang magsimulang muli sa Europa, malayo sa bulag na walang silbi na iyon at sa kanyang pamilya ng mga daga. Kailangan ko lang makarating sa airport, bulong niya. Isinara ang zipper ng huling maleta, inayos niya ang kanyang palda. Huminga siya ng malalim upang mabawi ang kanyang maskara ng lamig at kinaladkad ang mga maleta patungo sa pinto. Binuksan niya ang double wooden leaf nang may biglang paggalaw. Handang sigawan ang mga kawani upang kargahin ang kanyang bagahe, ngunit huminto siya ng bigla. Nahulog ang mga maleta mula sa kanyang mga kamay nang may malakas na tunog. Sa gitna ng malaking vestibulo, nakatayo sa geometric mosaic ng sahig, ay si Joaquin. Nakasuot siya ng malinis na damit, isang perpektong kulay abong Amerikana na ibinigay sa kanya ni Roberto. At bagaman nakasuot pa rin siya ng madilim na salamin, ang kanyang tindig ay hindi ang tindig ng talunan na nilinlang niya sa loob ng maraming buwan. Nakatayo siya ng tuwid, walang galaw, parang isang estatwa ng paghihiganti. Sa likod niya, nakatayo na parang mga guwardiya ay si Roberto, 2 matataas na opisyal ng pulisya at, sa takot ni Victoria, ang matandang Aling Marta at ang maruming batang Tala. Ngunit hindi na sila mukhang marumi. Nakasuot si Aling Marta ng simpleng ngunit malinis na damit at ang bata ay nakasalansan ang buhok at may pagmamalaking hawak ang kamay ni Joaquin. May pupuntahan ka ba, Victoria? Tanong ni Joaquin. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa perpektong akustika ng vestibulo, kalmado at nakamamatay. Nabawi ni Victoria ang kanyang hininga. Nagsimulang gumana nang mabilis ang kanyang utak na nagkakalkula. Nakasuot pa rin siya ng madilim na salamin. Hindi pa rin siya nakakakita. Maaari pa niya itong linlangin sa huling pagkakataon. Joaquin, mahal ko! Bulalas niya. Biglang binago ang kanyang tono sa isang hysterical na paglunas. Lumakad siya patungo dito.
umiiwas sa mga maleta. Salamat sa Diyos at nandito ka. Sinabi sa akin ng mga kakilakilabot na lalaking iyon na nasa ospital ka. Nag-iimpake ako ng mga gamit natin para umalis. Kailangan nating tumakas, mahal. Niloloko ka ni Roberto. Gusto niyang makuha ang kumpanya at ang mga taong dinala mo ay kasapakat. Lumapit si Victoria. Inunat ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mukha ng kanyang asawa. Ginamit ang parehong taktika ng paghaplos na ginamit niya upang pabagalin siya sa emosyon ng maraming beses. Umalis na tayo, Joaquin. May eroplano na naghihintay. Dadalhin kita sa Switzerland para makita ang isang tunay na doktor. Ikaw at ako lang, malayo sa lahat ng taong ito na gustong saktan ka. Hindi gumalaw si Joaquin. Pinayagan niya itong lumapit. Pinayagan niya ang kanyang mga kamay na mabango ng mamahaling pabango na ngayon ay kinasusuklaman niya na humawak sa kanyang pisngi. Sa Switzerland? Malumanay na tanong ni Joaquin. Sa parehong imahinasyong doktor na nagdiagnose ng aking irreversible atrophy, nagyelo si Victoria. Huminto ang kanyang mga daliri sa balat nito. Ano ang pinagsasabi mo? Bulong niya, nang may bahid ng takot sa kanyang boses. Gusto ko lang alagaan ka. Kung wala ako, mawawala ka sa dilim, Joaquin. Kailangan mo ako. Ako ang iyong mga mata. Hinding-hindi ka naging mga mata ko, Victoria. Ikaw ang aking piring. Nang may mabagal at sadyang paggalaw, itinaas ni Joaquin ang kanyang mga kamay at inalis ang kanyang madilim na salamin. Napasigaw si Victoria at umatras, natisod sa kanyang mga paa. Ang mga mata ni Joaquin bagaman namumula pa rin dahil sa kamakailang operasyon ay bukas at nakatuon sa kanya. Tinitingnan siya ng may nakakawasak na kalinawan. Tinitingnan siya ng mataman, sinusundan ang bawat galaw niya. Walang kawalan sa tingin na iyon. Mayroon itong paghatol. Joaquin! Nauutal siya, putlang-putla na parang multo. Ikaw, hindi bagay sa iyo ang pulang damit, Victoria, sabi ni Joaquin. Inihahambing siya mula ulo hanggang paa. Palagi kong inakala na elegante ito. Ngayon nakikita ko na bulgar ito tulad mo. Ang pahayag ay tumama sa kanya ng may lakas ng isang tren. Nakakakita siya. Tapos na ang laro. Tapos na ang kontrol. Tapos na ang kasinungalingan tungkol sa mga nasunog na sulat at patay na ina. Tiningnan ni Victoria ang mga maleta na puno ng pera at alahas. Nag-trigger ang kanyang survival instinct. Hindi na niya sinubukan pang magpanggap na mahal. Lumapit siya sa bagahe ng desperado. Akin yan. Sigaw niya. Hinawakan ng hawakan ng isang maleta. May karapatan ako. Ako ang iyong asawa. May karapatan ako sa kalahati ng lahat. Wala kang karapatan sa anuman. Pumasok si Roberto. Humakbang pasulong na may asul na folder sa kamay. Sinuri namin ang mga account, Victoria. Ang paglustay, ang pamemeke ng mga lagda, ang pandaraya sa medical insurance at ang pinakamasama sa lahat, ang pag-abandona sa isang may kapansanan. Mga opisyal, utos ni Joaquin, hindi inalis ang tingin sa babaeng sumumpa na mahalin siya. Dalhin niyo siya at siguraduhin niyo na ang mga maleta na iyan ay mananatili dito. Ang laman ng mga iyan ay para sa foundation na bubuksan ko sa pangalan ng aking kapatid na si Sofia. Sumulong ang mga pulis. Sinubukan ni Victoria na lumaban, kinakalmot at sumisigaw ng mga insulto na umalingaw-ngaw sa mga dingding ng marmol. Sumpain ka, Joaquin! Matinding sigaw niya habang nilalagyan siya ng posas. Ikaw ay isang walang silbing baldado. Ginawa kitang isang tao. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kung wala ako, wala ka. Kung wala ka, putol ni Joaquin. Itinaas ang kanyang boses sa itaas ng kanyang mga sigaw. Kung wala ka, malaya ako. Nang kaladkarin siya ng mga opisyal patungo sa pinto, nagkatinginan sina Victoria at Aling Marta. Ang matanda, na nanatiling tahimik, ay humakbang pasulong. Walang puot sa kanyang muka, tanging walang hanggang awa. Patawarin ka ng Diyos, anak, malumanay na sabi ni Aling Marta. Dahil magkakaroon ka ng mahabang panahon na nag-iisa para pag-isipan ang ginawa mo. Idinura ni Victoria sa sahig sa paanan ng matanda bago siya itinulak sa loob ng patrol car na naghihintay sa labas na ang mga umiikot na ilaw ay nagkulay asul at pula sa harap na hardin. Bumalik ang katahimikan sa vestibulo. Isang malinis na katahimikan. Humugot si Joaquin ng mahabang hininga na parang pinipigilan niya ang kanyang hininga sa loob ng maraming taon. Umikot siya sa kanyang ina at pamangkin. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang kanyang sariling bahay sa pamamagitan ng kanyang naghilom na mga mata. Nakita niya ang malamig na karangyaan, ang hindi komportabling kasangkapan, ang pretensyosong sining. Napakalaki, sabi ni Tala, nakatingin sa arched ceiling
na nakanganga at may echo. Dito ka lang nakatira, Tio? Oo, bata. Dito ako nakatira mag-isa. Sagot ni Joaquin, lumuhod para mapantayan siya. Pinahaplos niya ang kanyang pisngi ng malambing, nagtataka muli sa himala ng kakayahang makita ang kulay ng kanyang balat, ang kinang ng kanyang mga mata, ngunit tapos na iyan. Masyadong malamig ang bahay na ito. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Aling Marta, nakatingin sa paligid ng may pagkamahiyain. Tumayo si Joaquin at tiningnan si Roberto. Roberto, ipagbili mo ang bahay bukas din. Ipagbili mo ang mga kasangkapan, ang mga painting, ang mga kotse. Ipagbili mo ang lahat. Ayoko ng anuman dito. At saan ka pupunta? Tanong ng abogado na nagulat. Tiningnan ni Joaquin ang malalaking bintana patungo sa abot tanaw, kung saan nagsisimulang lumubog ang araw, pinipinturahan ang kalangitan ng kulay kahel at lila, mga kulay na ininom niya nang may uhaw na pasasalamat. Gusto ni Tala na makita ang dagat, sabi ni Joaquin, ngumiti. At nararapat kay Aling Marta ang isang hardin kung saan siya makakapagtanim ng kanyang mga bulaklak nang hindi humihingi ng pahintulot kaninuman. Maghahanap tayo ng tahanan, Roberto. Hindi isang mansyon, isang tahanan. Ngunit bago iyon, lumakad si Joaquin patungo sa kusina. Sinundan siya ng mga naguguluhang tingin ng lahat. Bumalik siya ilang minuto pagkatapos na may hawak. Hindi ito alahas o dokumento, kundi isang piraso ng tinapay at kaunting keso na nakita niya sa pantry ng mga kawani. Umupo siya sa marmol na sahig ng vestibulo, ipinagsalikop ang kanyang mga binti at pinalo ang sahig sa tabi niya. Gutom ako, sabi niya, nakatingin sa kanyang ina at pamangkin. At ito ang tanging mesa na mahalaga ngayon, ang ginagawa natin. Ngumiti si Aling Marta na puno ang mga mata ng luha at umupo sa tabi niya sa sahig. Tumalon si Tala sa pagitan ng dalawa. Si Roberto, pinaluwag ang kanyang sutlang kurbata, ay nagkibit balikat at umupo din, bumubuo ng isang bilog. Doon, sa sahig ng isang multimilyonaryong mansyon na walang pagmamahal, ngunit puno ng pag-asa, ibinahagi ng pamilya De La Vega ang kanilang unang hapunan ng malaya. Isang taon pagkatapos, ang tunog ng mga alon na marahang humahampas sa dalampasigan, ito ang constant soundtrack ng Casablanca. Hindi ito isang mansyon, ngunit maluwag, na may malalaking bukas na bintana na nagpapapasok sa sariwang hangin mula sa Pacific at ang ginintuang liwanag ng hapon. Ang likod na hardin ay walang imported na marmol na estatwa o mga halaman na pinutol ng may obsesibong geometry. Sa halip ay mayroong isang makulay na kaguluhan ng bougainvillea, rosas at mga punong kahoy na namumunga na lumalaki ng may ligaw na sigla sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ni Aling Marta. Nakaupo si Joaquin sa terrace na may hawak na libro. Hindi ito audiobook, ito ay isang papel na libro na may mga letra na nakaprint sa itim na tinta na binabasa ng kanyang mga mata ng sabik. Minsan humihinto lang siya para tamasahin ang katotohanan, kaya niyang makita ang hugis ng mga letra, ang texture ng papel, ang contrast ng tinta. Nakasuot siya ng salamin. Oo, ngunit ito ay para sa pagbabasa na may kaunting grado. Ang kanyang mga mata ay may buhay na kinang, napapaligiran ng mga linya ng ekspresyon na ngayon ay dahil sa tawa, hindi sa kapaitan. Tio Joaquin, tingnan mo ako. Ang sigaw ay mula sa dalampasigan, mga 50 metro mula sa bahay. Itinaas ni Joaquin ang kanyang tingin. Hindi na niya kailangan pang kumurap. Nakita niya ng malinaw ang batang babae na tumatakbo sa basang buhangin. Lumaki na si Tala. Hindi na siya nakasuot ng kulay abong damit. Nakasuot siya ng maliwanag na dilaw na swimsuit at tumatakbo sa likod ng isang ginintuang Labrador Retriever na lumulukso sa pagitan ng mga bula ng dagat. Mukha siyang malusog, malakas, masaya. Nakikita kita, Tala. Sigaw niya pabalik, kumaway. Mag-ingat ka sa agos. Wala yan. Marunong na akong lumangoy. Sagot niya. Lumubog sa isang maliit na alon. Ngumiti si Joaquin at isinara ang libro. Ang kasiyahan na naramdaman niya sa kanyang dibdib ay mainit at matatag. Sa nakaraang taon, muling itinayo niya ang Industrias de la Vega, nilinis ang korupsyon na itinanim ni Victoria at inorient ang kumpanya patungo sa mga proyekto ng sosyal na epekto. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay wala sa financial balance sheets, kundi doon sa dalampasigan na iyon. Joaquin, anak, tulungan mo ako dito. Tawag ni Aling Marta mula sa loob ng bahay. Tumayo si Joaquin at pumasok. Ang kusina ang puso ng bahay. Amoy silantro, amoy kalamansi at amoy pritong isda. Nakatayo si Aling Marta sa harap ng kalan, humuhuni ng isang lumang kanta. Mukha siyang bumata.
Nabawasan ang sakit ng kanyang mga buto dahil sa mainit na klima at magandang nutrisyon. At bagaman ang kanyang mga kamay ay nananatiling deformed dahil sa pagod ng buhay, ngayon ay sariwang sangkap at bulaklak na lamang ang kanyang hinahawakan. Ano ang kailangan mo, nanay? Ilabas mo ang mesa sa hardin. Kakadating lang ni Roberto kasama ang kanyang asawa at nagdala sila ng cake. Ipinipilit ni Tala na kumain tayo sa labas sa ilalim ng punong mangga. Aling Mesa? Ang bago na gawa sa take? Bumaling si Aling Marta nang nakataas ang isang kilay at may pilyong ngiti. Hindi anak. Ang mesa natin. Bumungis-ngis si Joaquin. Siyempre, sa isang sulok ng modernong kusina, matinding nagkakaiba sa mga stainless steel na kagamitan ay naroon ang lumang kahoy na mesa. Dinala nila ito mula sa maliit na bahay sa Burol. Mas mahal ang transportasyon kaysa bumili ng bago. Ngunit pinilit ni Joaquin. Pinakinis ito ng isang karpintero at pininturahan upang hindi magkalat ng splinter, ngunit iniwan ang lahat ng pilat, ang mga hiwa ng kutsilyo at ang mga paso. Ito ang kanilang angkla. Kinuha ni Joaquin ang mesa. Mabigat ito, ngunit kaaya-aya ang bigat. Inilabas niya ito sa hardin at inilagay sa ilalim ng malaking lilim ng punong mangga, sa mismong lugar kung saan nakikita ang dagat. Lumabas si Roberto sa driveway na may dalang kahon ng panaderya, sinundan ng kanyang asawa. Binati ni Joaquin ang abogado at niyakap ng mahigpit. Mukha kang maganda, ano ang sabi ng okulista? 20,020 sa kanang mata at halos perpekto sa kaliwa. Sagot ni Joaquin, tinulungan siyang ilagay ang mantel. Sabi niya, isang medikal na himala. Sabi ko, sabaw iyan ni nanay. Dumating si Tala na tumatakbo mula sa dalampasigan, basang-basa at puno ng buhangin. Sinundan ng aso na nagpagpag at binasa ang lahat. Nagkaroon ng mga sigawan at tawanan. Maghugas ka, binibini! Utos ni Aling Marta. Lumabas na may hawak na malaking palayok na gawa sa luwad. Walang uupo sa aking mesa na may buhangin. Ilang minuto pagkatapos, lahat sila ay nakaupo sa paligid ng lumang kahoy na mesa. Nagsisimula ng lumubog ang araw sa karagatan. Pinipinturahan ang mundo ng isang tunay na ginto. Mayroong simpleng pagkain, ngunit masarap, sariwang kinilaw, kanin, pritong isda, at saging. Tumingin si Joaquin sa paligid. Nakita niya ang makulay na kulay ng mga bulaklak. Nakita niya ang malalim na asul ng dagat. Nakita niya ang namumulang mukha ng kanyang pamangkin. Nakita niya ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang ina. At nakita niya ang katapatan sa mukha ng kanyang kaibigan. Gusto kong magbigay ng toast, sabi ni Joaquin. Itinaas ang kanyang kopa ng alak. Tumahimik ang lahat at itinaas ang kanilang mga baso. Itinaas ni Tala ang kanyang baso na puno ng orange juice. Isang taon na ang nakakaraan, simula ni Joaquin, at bahagyang nanginig ang kanyang boses sa emosyon. Nakaupo ako sa isang bangko sa parke, naniniwalang tapos na ang buhay ko. Napapaligiran ako ng dilim, hindi lamang sa aking mga mata, kundi sa aking kaluluwa. Akala ko ang pera ang lahat, at nawala ko ang lahat. Tumingin siya kay Tala. Pagkatapos, isang bata ang naglagay ng kamay sa aking noo at sinabi sa akin, "Maari kong pagalingin ang iyong mga mata." Hindi ako naniwala sa kanya sa simula, ngunit hindi siya nagsasalita tungkol sa cornea o optic nerves. Nagsasalita siya tungkol sa pagkakita ng katotohanan. Tumingin siya kay Aling Marta. "Salamat sa inyo, natutunan ko na ang tunay na pagkabulag ay ang kawalang interes. Ang tunay na pagkabulag ay ang paglimot kung saan ka nagmula at sino ang mahal mo. Ngayon, nakikita ko ang paglubog ng araw at napakaganda nito. Ngunit ganap na wala sa nakikita ng aking mga mata ngayon, ang kasing ganda ng naramdaman ko nang yakapin ninyo ako sa madilim na bahay na iyon nang wala akong anuman." Hinawakan ni Joaquin ang kamay ng kanyang ina at ng kanyang pamangkin sa magaspang na ibabaw ng lumang mesa. Para sa paningin, tapos ni Joaquin, para sa nakikita ng puso, at para sa mesang ito, nawa'y hinding-hindi tayo mawalan nito, nasaan man tayo. "Mabuhay!" sigaw ng lahat ng sabay-sabay. Nagtama ang mga baso, pinuno ng tawanan ng hangin na halos sa tunog ng dagat. Habang tuluyang lumubog ang araw, nagbigay daan sa isang takip silim na puno ng mga bituin. Nanatili si Joaquin na nakatingin kay Tala na nagpapaliwanag kay Roberto ng may exaggerated gestures kung paano niya nahuli ang isang higanteng alon. Inalis ni Joaquin ang kanyang salamin sa pagbabasa at inilapag ito sa mesa. Hindi na niya kailangan ng filters. Tumingin siya sa langit, kung saan nagsisimulang kumikinang ang unang bituin ng gabi at bumulong sa kanyang sarili. At marahil, para sa kapatid na nakatingin sa kanya mula sa itaas, nakikita ko ang lahat, Sofia. Ngayon,
Nakikita ko na ang lahat. Dahan-dahang lumayo ang kamera, ipinapakita ang masayang grupo na nagtitipon sa paligid ng mapagkumbabang kahoy na mesa sa gitna ng paraiso, hanggang sa ang imahe ay unti-unting nawawala sa liwanag ng mga bituin at ang screen ay nagiging itim, wakas.